Alam mo ba kung bakit kailangan namin siyang makuha? Kasi meron siyang isinama sa pag-alis niya. Meron siyang kinuha na kailangan ng buong angkan namin. Ngayon, kung hindi mo siya may babalik sa amin at may sasauli yon, ikaw ang malilintikan. Etong kapangyarihan na meron ng anting-anting. Kahit na anong gawin mo sa katawan ko, mananatiling malakas ang puso ko para bumangon ng bumangon. Hindi lang ako binigyan ng lakas. Pinapalakas din nito ang espiritual na aspeto. Nang sa ganon, mas magkaroon ako ng ugnayan sa kalikasan at sa Panginoon. Dahil sila ang tunay na nagbibigay sa akin ng kalakasan. Hindi naman ito panaginip, no? Totoo nang nangyayari ito, di ba? Tuon mo attention mo sa laban, pre. Focus. Baka mamaya managinip ka na, nasa langit ka na. Huwag kayong kakabahan. Ang mga aswang, mas lumalakas ang loob kapag nakikita nilang natatakot kayo sa kanila. Kung gaano kataas ang ambisyon mo sa buhay, ganun din kataas sa mga bagay na kailangan mong isuko para maabot yun. Pinagpalang araw sa inyong lahat mga kabangers at kayanggaw. Ang kwentong ito ay hindi lamang kwento tungkol sa kababalaghan. Ito rin ay kwento ng isang anak na nakasaksi kung gaano kasama ang ugali ng kanyang ama. Dalawa kami magkapatid at saka sa maampalad, ang ama na meron kami ay walang ibang inatupag kundi ang sarili niyang pangarap. Dahil sa ambisyon na makaangat sa buhay, isang desisyon ang ginawa niya. Desisyon na talagang maglalagay sa amin sa kapahamakan. Desisyon na naging tulay para matuklasan ko na ang mga aswang pala ay tunay na nabubuhay kasi sa mundong ito. Kilalanin niyo na lang po ko sa pangalang Mateo. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw, ito ang aking kwento. Pero bago tayo magsimula, kung maaari sana'y pindutin niyo muna ang subscribe button kung bago pa lang kayo sa channel nating ito. Mag-subscribe na rin po kayo sa iba pa nating mga channel na ang Pamela Clamil at Kabanong version 2.0. Kung wala po sa nabanggit ko ang pangalan ng channel at hindi po ang picture ko ang nakalagay sa profile pic, hindi po natin channel yon. Huwag po nating suportahan. Huwag po tayong mag-subscribe o i-unsubscribe po natin kung nakasubscribe na po tayo. Nagnanakaw po yon ng ating mga videos. Naglalambing po ko sa inyo na ang suportahan lang natin ay ang mga channel na nabanggit. Mag-iwan na rin kayo ng comment at pindutin na rin ang like button. Napakalaking tulong po sa ating channel ang gagawin niyo pong ito. Isang malaking suporta po yun sa ating channel na labis ko pong ipagpapasalamat. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Walang yang buhay to, oh. Wala na naman sinaing. Pagod ka na sa trabaho, pag-uwi, gutom pa. Pa, wala naman tayong bigas eh. Kakauwi ko lang din kasi. Wala pa rin akong sahod. Di pa binibigay ni Ma'am Bernard. Anong gagawin nyo, ha? Tutunga nga lang kayo. Alam nyo namang walang makain dito. Ikaw, Tikoy, ano? Nganga ka lang? Ikaw ang naiwan dito sa bahay, wala ka namang ginawa. Huwag niyo na pong pagbuntanan si Tikoy. Alam niyo namang hinihika yan eh. At saka, siya naman ang kumikilos dito sa bahay. Kung nabubuhay lang sana ang nanay mo, di sana hindi naman ganito kamiserable ang buhay natin. Ako na pong bahalang humanap na makakain natin. Magpahinga na lang kayo. Ilang pinya nga pa lang natira. Naisauli niyo po ba yung pera kay Aling Kiray? Baka pwedeng tapisan natin kahit na konti. Kapal naman ang mukha mo kung gagawin mo yon. May utang pa nga tayo kay Kiray eh. Sige na, umanap ka na ng makakain natin. Nagugutom na ako. Bakit kasi hindi niyo pa tinanggap yung alok ni Ma'am Pido nung nakaraan? Magandang trabaho sana yun. Dinidiktusin mo ba ako? Hindi naman pa. Sinasabi ko lang na meron ka naman sanang magagawa kaso ayaw niyo. Tarantado ka pala eh. Ano akala mo sa akin, tanga? Kung tinanggap ko ang alok ni Pido, di mas lalo niya akong mamaliitin. Nakakalimutan mo na bang siya ang dahilan kung bakit ako palaging inaasa ng iba namin kumpare? Ay nako, pride na naman. Pambihira oh. Wala na nga tayong makakain, pride pa rin yung iniisip nyo.
Pwede ba? Kung wala kang may tutulong manahimik ka na lang. Baka mabigwasan pa kitang hinayupak Pa, tama na yan. Ako naman ang may kasalanan kung bakit tayo naghihirap eh. Kung sana, hindi na lang ako isinilang ni Mama at siya na lang ang nabuhay. Hindi naman kayo maghihirap ng ganito. Uy, huwag mo nga sabihin yan. Hindi mo kasalanan kung bakit tayo mahirap ngayon. Kasalanan yan kung bakit tayo naghihikahos. Alam mo kung bakit? Kasi wala namang naitutulong yan dito pabigat lang. Anong wala? Siya nga nag-aasikaso dito sa bahay kapag wala tayo eh. At saka, alam mo naman ang kondisyon niya, di ba? Bawal siyang mapagod. Kung habang buhay ang kinokonsente sa kahinaan niya, wala talaga mangyayari sa buhay natin. Habang buhay na lang din niyang magiging pabigat sa atin. Ikaw mag-isip, Mateo. Sige nga, kapag dumating na ang araw na mag-aasawa ka na, aalagaan mo pa ba yung lampa na yan? Bakit pa ganyan ka magsalita sa kanya? Anak mo rin naman yan. Kasi nga, siya ang dahilan kung bakit nawalang pinakababahal kong babae. Hindi mo ako maiintindihan kasi hindi mo pa nararanasan magkaroon ng mahal sa buhay. Kaya ikaw, panahimik ka ha? Wala kang alam sa buhay. Konsintihin mo na lang yung mahina mong kapatid para Magiging masaya ka ba? Kung mamamatay na lang ako? Natigilan kaming dalawa ni Papa nang marinig namin ang sinabing yon ni Tikoy. Napatitig ako sa kanya at ramdam na ramdam ko ang kalungkutan sa kanyang mga mata. Si Papa naman ay mas lalong nairita. Lumapit siya kay Tikoy at dinuro-duro ito sa muka. Huwag mo akong drama-dramahan ha. Wala akong pakialam sa'yo. Kung magpapakamatay ka, abay bahala ka sa buhay mo. Padabog na umalis ang tatay namin. Napapailing na lang akong nilapitan si Tikoy. Hindi siya umiiyak. Natahimik lang siya. Tulalang nakatingin sa malayo. Huwag mong intindihin yung mga sinabi ni Tama naman po ang sinabi niya eh. Wala akong silbi. Pabigat lang ako sa inyo. Siya lang ang nagsasabi niyan. Pero ako, hindi ganyan ang tingin ko sa'yo. Hayaan mo na si Papa. Wala na talaga kasing magbabago sa ugali niyan. Ang isipin na lang natin, ikaw at ako. Kapag nagkaroon ako ng mas malaking kita sa trabaho, aalis tayo rito. At iiwan natin mag-isa yung siraulo nating ama. Gusto ko nang mauna, kuya. Mauna sa alin? Gusto ko nang mawala. Uy, ano ka ba? Huwag mong sinasabi yan. Para kang timang ha. Nakakapagod na maging dahilan ng paghihirap ng iba eh. Pagod na ako, kuya. Nandito ako, kakampi mo ako. Hindi kita pababayaan. Hindi kita iiwan. Kaya lumabang ka pa, ha? Lumabang ka. Kasama mo ako. Kasama mo akong lalaban, Tikoy. Hindi na siya nagsalita sa mga sinabi ko, Kabanong. Nanahimik na lang siya. Niyakap ko na lang ang kapatid ko para kahit papaano ay gumaan naman ang kanyang pakiramdam. Makalipas ang ilang oras, sumapit na rin ang gabi. Nakadiskarte ako ng pagkain namin. Buti na lang din talaga, meron akong kaibigan na lagi nagpapahiram ng pera sa akin. Habang nagluluto, napapatingin ako sa kariton ni Papa. Sira-sira na yon, pero ginagamit niya pa rin para sa paglalako niya ng pinya. Matagal na niyang pinagkakakitaan ng pinya, Kabanong. Bata pa lang ako, yun na talaga ang hanap buhay niya. Hindi ko nga alam kung bakit hindi niya maiwan-iwan ang pagtitinda ng pinya. Kahit na meron namang ibang trabaho na inaalok sa kanya ng iba naming kakilala. Hindi ko na siya pinipilit na maghanap ng ibang trabaho. Dahil kapag ginagawa ko yun, mas lalo lang siyang nagagalit. Oh, ano? Nakakain na ba kayo? Oo, tapos na. Nakapag-apunan na kami. Maraming salamat, pre, ha. Wala yun. Para saan pa na naging magkaibigan tayo? Pero pre, nauubusan din ako ha. Baka minsan wala rin ako maibigay. Ayos lang. Ang laki na nga ng tinulong mo sa akin eh. Kailan niyo ba kasi balak layasan si Mang Tolome? Parang habang tumatagal pasama ng pasama ugali. Kapag nakahanap na ako ng mas matinong trabaho. Sinubukan mo ba yung sinabi kong trabaho sa iyo nung nakaraan? Oo. Kaso, ang hinahanap naman kasi nila ron mga nakapagtapos ng high school o college. Alam mo naman,
Hanggang second year high school lang ang inabot ko. Kaya yun, hindi naman ako natanggap. Di bali pre. Kapag nagkaroon ng bakante sa minahan, papakiusapan ko na lang si Lolo na ipasok ka. Uy, talaga? Maraming salamat ha. The best ka talaga, pre. Kumusta naman si Tikoy? Ayun, nasa bahay. Tahimik na naman. Alam kong nasasaktan na naman siya sa sinabi ni Papa kanina. Bantay-bantayan mo kapatid mo, pre. Ha? Bakit? Naalala mo yung pinsan ko na palaging inaaway ng nanay niya? 2 araw tumahimik yun. As in, hindi nagsasalita. O tapos? Hindi, tuluyan ng nanahimik. Ha? Nakita na lang namin sa kwarto niya, wala nang buhay. Kaya, yang si Tikoy, iparamdam mo palagi sa kanya na meron siyang kakampi na merong nakikinig sa kanya at may nagpaparamdam na mahalaga ang lahat ng sinasabi at nararamdaman niya. Napaisip ako sa sinabing niyo ni Agno. Hindi ko rin maiwasang hindi makaramdam ng takot. Naisip ko palang na mangyayari din yun sa kapatid ko ay parang hindi ko nakakayanin. Makalipas pa ang ilang araw na pag-obserba kay Tikoy, napansin kong kahit papaano ay bumalik na rin ang sigla niya. Hindi na rin siya gaanong nagsasabi ng mga bagay na hindi maganda. Si Papa naman, abala sa paglalako ng pinya. Kung minsan naman sinasamahan ko siya kapag wala akong trabaho. Ay, Parteo, sumama ka sa akin ha. Wala ka naman trabaho ngayon, di ba? Marami-raming pinya ang ilalako ko . Sige na kuya. Ako nang bahalang gumawa ng lahat dito. Sama ka na. Uy, sige. Ngayon na po ba? Anong gusto mo sa susunod na taon? Malamang ngayon. Sige na, bilisan mo. Nagmamadali akong magpalit ng damit. Wala nang ligo-ligo. Paglabas ko ako na ang nagtulak ng kariton. Habang ang tatay ko naman, naglalakad lang. Pa, ang dami yatang pinadala ni Aling Kiray na pinya ngayon . Anong meron? Sira ulo kasi yung bagong pumasok na maglalako nung nakaraan . Umayaw na. Nabibigatan daw sa kariton ng loko. Palibasa, bagito pa . Ang alam lang, kumita. Ayaw makaramdam ng hirap. Saan ba una nating pupuntahan? Dating gawi. Kung saan malapit, dun muna tayo. Pa, nung nakaraan pala, merong 2 lalaki na nagpunta sa bahay. Ano pala yung sinasabi nilang nag-apply ka sa kanila? Trabaho ba yun? Nakangiti pa ako noon kasi ang buong akala ko'y naghahanap na talaga ng panibagong trabaho ang tatay ko. Pero nawala ang saya ko nang sabihin niya sa akin kung ano yon. Mga taga-bayan yun. Loan yun. Nagpapaloan sila sa mga tinderong kagaya ko. Malapit na ako ma-approve. Loan? Di ba parang utang din yan? Ano bang gagawin mo sa pera? Bakit kailangan mo pang mag-loan? Malamang, magtatayo ako ng sariling negosyo. Ihiwalay na ako kay Kiray. Kuripot ang bakekang na yun . Magkanong niloan nyo? 50,000 lang naman. Lang? Nilang mo lang yun? Ang laking pera nun pa. Ay bakit? Saan ka nakakita ng negosyong nagsimula sa piso? Malamang malaking pera kakailanganin mo. Mag-isip ka nga. Sigurado ba kayong sa negosyo nyo dadalhin yung pera na yan? Baka naman mamaya, sa sugalan na naman . Hoy, hindi ako tanga Mateo Ginagawa mo akong mangmang . Ang tingin mo, uubusin ko yung perang yun sa sugal? Ang laki-laki nun? Gamitin mo nga yung utak mo. Yan kasi napapala mo kakabuhat ng mabibigat sa bayan . Utak mo gumagaan na . Pa, naniniguro lang ako. Hindi mo naman ako masisisi kung maisip ko yun, di ba? Ilang beses mo na kasing ginawa. Umuwi ka na nga lang, hinayupa ka. Binubwisit mo lang ako . Hindi ko na siya pinatulan pa at naglakad na rin ako ng mabilis habang tulak ang kariton. Alam kong mag-aaway lang kasi kami kapag pinatulan ko pa siya. Kaya itinuon ko na lang ang aking atensyon sa ginagawa namin. Sa unang baryo na nadaanan namin ay kahit papaano maraming bumili ng pinya. Natuwa naman ako kasi hindi pa dumadating ang tanghali
Halos kalahati na agad ang nabawa sa mga nilalako namin ni Papa. Sa pangalawang lugar naman na napuntahan namin, kakaunti lang ang bumili. Kaya paglabas namin doon ay nagpahinga na muna kami sa gilid ng kalsada. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita ko ang dati kong kaklase na si Lucille. Maganda pa rin siya. Mas gumanda pa nga at sumeksi. Litaw na litaw ang kaputian niya. Uy, Mateo! Oh, Lucille, kumusta ka na? Eto, ayos naman. Dadalaw ako sa baryo nyo kasi magbabakasyon muna ako kay Tia Kiray. Teka, pamangkin ka ni Karay? Opo, pamangkin niya po ako. Oh, ang ganda mo naman. Sobrang layo ng itsura mo sa tiyahin mo. Kung si Karay parang pinagli sa sama ng loob, ikaw naman pinagli sa kabutihang loob. Wala kang kasing ganda, iha. Nako, maraming salamat po. Isa nga pala. Tuloy ang pangalan ko. Ang buting ama ni Mateo. Lucille naman po ang pangalan ko. Kakaiba ang ngiti ng tatay ko. Alam ko na kagad yun. Pagdating kasi sa magagandang babae, nakakalimutan niya na ang sinabi niya sa amin na hindi niya papalitan si Mama. Ilang beses na nga siyang naloko ng babae dahil pera lang naman ang habol sa kanya. Pero hindi pa rin siya tumitigil. Kahit si Lucille na kaklase ko ay pinormahan niya rin. Isang linggo ang nagdaan, dumating sa puntong ako na lang ang naglalako ng pinya. Si Papa kasi, nawili nakakadalo sa bahay nila Aling Kiray kung saan naroon si Lucille. Kung minsan nga, kahit alam kong ayaw sa kanya ni Lucille, ay pinipilit niya pa rin yung kausapin at samahan siya. Isang hapon, dumating si Papa sa bahay kasama si Lucille. Sa pagkakataong yun, nakikita ko napapangitinan ni Papa si Lucille sa hindi ko malaman na dahilan. Kaya pakiramdam ko noon, gusto na rin ni Lucille ang tatay namin. Kuya, di ba sabi mo, top 1 palagi si Lucille sa klase niyo noon? Oo, sobrang talino niyan eh. Tingnan mo sila sa loob ng bahay ang sweet nila. Kung matalino siya, bakit siya papatol sa matandang hindi naman mayaman hindi naman gwapo? Anong mapapala niya? Tanga siya kung ganun. Alam mo, kahit ako, naguguluhan din eh. Hindi ko alam kung anong nakita niya sa tatay natin. Ginayuma kaya ni Papa si Lucille? Gayuma. Hindi naman totoo yun eh. Hindi ibig sabihin, malakas talaga ang kamandag ng tatay natin. Aminin mo na nga. Gusto mo si Lucille pero ayaw mo na lang kasi umapila yung tatay natin. Napadaan si Agno sa harapan ng bahay namin. Nang makita niya kaming nag-uusap ay lumapit din siya. Inabutan niya kami ng dalandan na daladala niya. Sandali pa siyang napasilip sa loob ng bahay namin at nakita roon si Papa at Lucille. Kakaiba rin talaga airpot nyo yan, no? Paano niya nakuha si Lucille? Ewan ko, naingkanto yata si Lucille. Alam niyo bang laman ng usapan si Mang Tolome? Ang daming tricycle driver na naiinggit sa kanya. Kapal ng mukha lang talaga siguro kailangan. Ay, siya nga pala, may iba tayo. Naalala niyo bang nakasama natin sa construction sa bayan si Emil? Ah, oo, si Emil. Yung malakas kumain ng sili? Bakit? Hindi niyo ba nabalitaan? Paano naman namin mababalitaan Hindi naman namin alam kung saan nakatira yun. Wala na yun mga pre. Ha? Wala na? Anong wala na? Nang ibang bansa? Wala na. As in, patay na. Ha? Bakit parang biglaan naman? Nung nakaraan linggo lang nakita ko siyang nakasakay sa tricycle sa bayan ha. Anong nangyari? Chismis pa lang naman to pre pero ang sabi nung napagtanungan kong tropa, habang namimitas daw ng sili si Emil sa bukit nung isang gabi, bigla na lang daw inatake ng mga matatangkad na aso. Ano? Matatangkad na aso? Wala ko. Amerikano yung aso, no? Huy, seryoso kasi. Di ako nagbibiro Basta, matatangkad daw na aso. Nilapa si Emil. Kahit yung ibang residente, nasaksihan din daw. Nakita nila kung papaanong nilasog-lasog si Emil. Wala naman silang nagawa kasi bababangis daw chismis pa lang naman yan. Oo,
Pero sumilip ako sa burol niya kagabi. Nakita ko nga, halos di na siya makilala. Sobrang dami ng hiwa ng katawan. Tuklap ang mga balat. Basta, brutal lang ginawa sa kanya ng mga aso. Pero alam niyo kung anong mas nakakakilabot? Ano? Sabi ng matatanda ron, malaki ang tsansa ng mga aswang daw ang kumain sa kanya. Ano? Aswang? Yung matatanda talaga oh. Wala na masabing matino. Halimbawa na lang si Papa. Kung hindi ka naniniwala sa aswang, hindi ka talaga kikilabutan. Pero ako naniniwala ako eh. Nakakita na ako ng ganyan nung bata pa ako. Basta, yun ang nangyari kay Emil. Chismis pa lang naman pero wala pang nakakapagkumpirma na aswang yung dumali sa kanya eh. Hoy, kayong tatlo dyan. Pwede bang lumayas na muna kayo? Ang iingay nyo eh. Hindi kami makapag-usap ng maayos ni Lucille. Iiling-iling na lang kaming lumabas ng bakuran namin. Hinayaan na lang namin sila roon. Pero sa kabilang banda, nanatili sa utak ko mga sinabi ni Agno tungkol sa mga aswang. Pagdating kasi roon, 50-50 ang paniniwala ko. Depende na lang talaga kung makikita ko ng harapan. Hanggang sa makabalik na kami sa bahay, yun pa rin ang nasa isip ko. Napalitan lang yun nang dumating na ang dalawang lalaki sa amin. Kinausap nila si Papa at nakita naming inabot na sa kanya ang 50,000. Nanginginig ang mata ng tatay namin. Ang nasa isip ko noon ay sa wakas, makakapagsimula na rin kami ng sarili naming negosyo. Pero hindi yun ang nangyari. Unang araw pa lang na nasa kanya yung pera, nagwaldas na siya ng nagwaldas. Bigay din siya ng bigay ng pera kay Lucille. Kapag sinasabihan naman namin siya, hindi naman niya kami pinakikinggan. Nagagalit pa at pinagmumura kami. Isang hapon, habang naghihintay si Lucille sa tatay ko habang nasa bahay siya, nilapitan ko siya at kinausap. Gusto ko kasing malaman kung talaga bang mahal niya ang tatay namin o baka may iba pa siyang gustong mangyari. Matagal pa ba ang papa mo? Hindi, malapit na rin yun. Lucille, may tatanong sana ako sa iyo pero sana huwag mong mamasamain ha. Eh baka naman masama talaga yan. Hindi naman. Curious lang naman ako. Ano ba yon? Ano bang nagustuhan mo sa tatay namin? Kasi nakita mo naman, di ba? Hindi naman siya kagwapuhan. Hindi rin naman siya mayaman. Eh ikaw, matalino kang babae. Kahit saan ka dalhin, kaya mong kumita ng pera eh. Bakit si Papa? Pinagtututaan mo ba yung pagmamahal ko sa kanya? Nako, hindi naman. Gusto ko lang naman malaman kung anong nakita mo sa kanya. Kasi anak ako eh. Karapatan ko naman siguro makilala ang papalit sa nanay namin. Minahal ko ang papa mo kasi masarap siyang kasama. Tapos, Yun, masarap kasama, maalaga. Tapos, mabait siya sa akin. yun lang? Eh ano bang gusto mo marinig? Sabihin mo nga sa akin para sabihin ko na lang din sa'yo at nang marinig mo na. Oh, kalma. Hindi naman ako nakikipag-away eh. Kinakausap lang naman kita ng maayos. Natigil ang usapan namin nang biglang dumating na si Papa. May dala-dala pa itong mga pagkain. Napangiti naman ako noon kasi makakatikim na kami ni Tikoy ng masarap. Ang kaso nga lang, Amin lang to ni Lucille. Sobrang hirap nitong bilhin ng haba ng pila eh. Kumain na lang kayo mamaya ng lugaw kay Estelita. Sabihin nyo sa akin. lugaw? Pa? Totoo? Kanina ka pa ba, Lucille? Oo, tagal mo nga eh. Eh naku, pasensya ka na ha. Hoy tara, pasok na tayo sa loob. Marami tayong pag-uusapan. Napapiling na lang ako nang iwan na nila ako sa tapat. Hindi ako makapaniwala na lugaw lang ang kakainin namin sa hapon na yon. Samantalang sila, masarap na ulam. Mabilis na lumipas sa mga araw. Madalang na lang dumalaw si Lucille sa bahay. Kung minsan pa ay saglit lang talaga. Hindi na rin namin sila gaanong nakikitang magkasama sa labas. Hanggang sa isang hapon na naman, nakita namin si Papa sa loob ng bahay. Nakapangalumbaba habang nakatulala. Pa, anong problema? Kanina pa kita tinatawag, hindi mo ako naririnig. Eh ano bang kailangan niya?
Yayayain ka lang sana namin kumain. Marami kaming nabentang pinya ngayong araw eh. Huwag niyo na akong kausapin. Magulo utak ko. Bakit? Kasi hindi ka kinakausap ni Lucille, no? Manahimik ka, wala kang alam. Alam nyo kung bakit hindi na siya nagpapakita sa inyo? Kasi wala ka ng pera. Sinabi ng manahimik, Totoo naman pa eh. Pera lang naman ang habol sa'yo nun. Hindi ka naman niya talaga minahal. hindi yan totoo. Manahimik kayo. Kahit si Aling Kiray, sinabihan na kayong huwag kayong papatol kay Lucille. Hindi mo siya kilala. Alam niyo bang parte ng isang modus gang yung si Lucille? Nilalapitan nila ang isang lalaki may pera. Kadalasan sa mga biktima nila matatanda. Alam ni Aling Kiray yun. Hindi ka lang talaga nakinig kasi inuna mo yung kalandian mo. Malakas na suntok ang natanggap ko nung oras na yon. Tumumba kagad ako at inalalaya naman ako ni Tikoy para makatayo kagad. Nanlilisik ang mga mata ni Papa. Hindi niya kasi matanggap na tama kami. Na tama kaming walang patutunguhan na pakikipag-usap at pakikipaglandian niya kay Lucille. Hindi man inamin sa amin ni Papa, alam naming naubos na ang perang niloan niya. Ang problema niya ngayon ay kung papaano niya yon mababayaran. Gayong wala naman siyang naitayong negosyo. Pambira. 1 linggo pa lang nakalipas. Wala na kaagad siyang pera. Pabalik-balik na yung inutangan niya rito. Tayo ang pinuputi oh. Kaya nga eh, visit kasi itong si Papa eh. Puro babae kasi inatupag, ayan. Walang napala. Hoy, mga pre! Napalingon kami sa likuran na makita namin si Agno. Masigla siya kaya ang naisip namin ay may maganda siyang balita tungkol sa pagkakaperahan. Pero nang lumapit siya, isang nakakakilabot na balita pala ang dala-dala nito. May natagpo ang bangkay ng lalaki malapit sa boundary ng bayan at ng San Miguel. Pambihira ka naman oh. Akala naman namin tungkol sa pera yan, ang saya-saya mo pang tinawag kami. Saan mo naman nakuha yung chismis na yan? Hindi to chismis, totoo to. Nakita ko nga mismo yung bangkay eh. At alam niyo sino may gawa? Kilala mo? Hindi. Pero ang narinig ko sa usap-usapan, mga ano raw, mga aswang. Alam mo, naniniwala naman akong pwedeng totoong may aswang eh. Pero yung sinasabi mo kasi parang puro na lang aswang ang sinisisi mo. Wag mo na yan, tol. Problemado kami ngayon eh. Hoy, sige na nga. Bakit? Si Mang Tulumin na naman ba? Ano pa nga ba? Sinisingil na kami ng pinagloanan niya eh. Pero anong magagawa namin? Saan naman kami kukuha ng 50,000? Dumaan pa ang ilang araw. Tinuon ko na lang ang atensyon ko sa pagtatrabaho. Magkakasama kaming naglalako ni Papa ng pinya. Ilang beses ko na rin siyang napapansin na para bang hindi mapakali. Lingon ng lingon. Aligaga ang mata. Bagay na nakapagdulot na sa akin ng pagtataka. Pa, ayos ka lang ba? Kanina ka pa hindi mapakali ah. Pag mo kong intindihin, ayos lang ako. Manahimik ka dyan. Kung inaalala mo yung mga naniningil sa inyo, huwag ka munang mangamba. Hindi ka muna nila sisingilin ngayon kasi nagabot kami kahapon. Wala akong pakialam doon. Hindi ko na lang siya kinulit. Naglako na lang kami ng pinya hanggang sa marating na namin ang pinakadulong baryo. Maraming bumili roon at halos maubos na ang daladala namin sa kariton. Mga bandang 5:00 ng hapon, naisipan namin ni Papa na umuwi na lang. Kota naman na kami at makakapagtabi na rin kami ng pagkain namin. Habang nagtutulak ng kariton pa uwi, may 3 humarang sa amin. 2 kasing edad ko lang at ang isa ay parang halos kasing edad lang din ni Papa. Sa wakas, nakita ka na rin namin. Ha? Hindi ko kayo kilala. Huwag ka na magkaila. May nakakita sa iyo sa gubat. Kaya alam naming ikaw yon. Nasaan na kasama mo? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ano ba yon? Mawalang galang na ho. Pero sino ba kayo? At anong ginawa nitong tatay ko? May nalaman ng tatay mo na hindi dapat. At dahil hindi nga dapat, ibig sabihin, hindi rin yun pwedeng sabihin kahit na kanino. Pero kahit hindi niya sabihin, kailangan niya pa rin mamatay. Ho?
Mamatay? Anong sinasabi nyo? Masasamang tao ba kayo? Tao? Wag niyo akong patayin. Gusto bang umunlad ang buhay ko? Nakikiusap ako. Huwag niyo akong patayin. Pangako, kung ano man ang nakita at nalaman ko, hindi yun malalaman ng iba. Wala naman kaming pakialam kung sabihin mo man o hindi. Papatayin ka pa rin namin. Sige na, kunin na ang matandang ito. Teka, sandali lang, uy! Bakit? Huwag ka makialam. Kasi kapag nalaman mo rin ang nalaman niya, mamamatay ka rin. Nung sandaling yun, ay natameme ako. Natakot ako sa banta ng matandang lalaki. Pagtingin ko sa mukha niya, para siya yung tipo ng tao na kapag sinabi niya, dapat mangyari. Kinuha nila si Papa papasok ng kagubatan. Ako naman ay sinubukan kong humingi ng tulong sa mga dumadaang sasakyan. Pero wala ni isa sa kanila ang tumingin para tulungan ako. Makalipas lang ang ilang minuto, bumalik ang tatay ko. Walang sugat, kumpleto siya, pero tulala at namumutla. Pa, ayos ka lang? Umuwi na tayo. Ho? Ganun lang yun? Wala ka bang gagawin sa kanila? Munti kang kanilang kidnapin ah. Ano ba nangyari? Bakit kanila pinakawalan? Sino ba mga yun? Sinabi nang ayaw ko ng pag-usapan eh. Tanga ka ba talaga? At hindi ka nakakaintindi? Hindi na ako nakapagsalita, Kabanong. Gulong-gulo ang utak ko. Hindi ko malaman kung bakit ayaw niyang sabihin sa akin ang nangyari. Kaya naman, sinunod ko na lang ang sinabi niya. Nanahimik na lang ako at tinulak ang kariton ng hindi kumikibo. Pagdating naman sa bahay, umalis kagad siya. Hindi ko sinundan. Hinayaan ko lang. Ang nasa isip ko noon, baka hahanapin niya na naman si Lucille. Kuya, ano nangyari sa tatay natin? Bakit mukhang namumutla yun? Ayaw nga magsabi. Kanina kasi habang pauwi kami, may 3 lalaki na lumapit sa amin. Ang sabi, papatayin daw siya. Tapos, kinuha siya sa akin at dinala sa gubat. Tapos maya-maya lang, 10 minuto yata nakalipas bumalik na siya. Walang galos, pero takot na takot. Kuya, di kaya yun yung salon? Hindi. Nakausap ko na yung salon, di ba? Sa susunod na linggo pa sila babalik. Baka naman merong inutangan na iba si Papa at ngayon sinisingil na rin siya. Hindi. Ang sabi ng matandang kausap niya, meron na alaman si Papa na hindi dapat. Hindi ko alam kung ano yun Ayaw naman magsalita ng tatay natin. Pambira naman si tatay talaga Kung ano-ano na lang ginagawa niya sa buhay niya Pati tayo nadadamay pa Ay nako, sumasakit ang ulo ko. Ihanda mo na lang yung paglulutuan ko. Bibili lang ako ng ulam. Galunggong muna tayo sa ngayon Naglakad na lang ako papuntang palengke. Lutang na lutang ang utak ko noon kakaisip. Ni hindi ko na nga narinig si Aling Kiray na tinatawag ako. Lumapit siya sa akin at hinila ako. Dinala niya ako sa iskinita sa kung saan walang dumadaan na tao roon. Nailang naman ako ng bahagya dahil hindi naman kami gaano magkakilala. Alam ko lang na siya ang amo ni Papa sa paglalako ng pinya. Teka lang, ano bang kailangan nyo? At bakit nyo ako dinala rito? Papahiramin ko kayo ng pera. Tumakas na kayo ng kapatid mo. Iwan nyo na ang siraulong ama ninyo. Tumakas? Bakit? Ano bang ginawa ni Papa? Hindi niya sinabi sa inyo. Kung sa bagay, kailan ba aamin ang siraulo? May alam kayo? Kung may alam kayo, baka naman pwede ninyong sabihin sa akin. Nag-aalala ako para sa kanya Mag-alala ka para sa kaligtasan niyong dalawa. Kasi maaari kayo madamay. Yung papa nyo, kasama ng pinsan ko, sa pagnanais silang pagnakawan yung lumang bahay sa gubat, natuklasan nila na mga aswang ang mga nakatira doon. Nakita nila ang aswang sa mga anyo nito. Yun ang natuklasan nila. At hindi lang yon. Ang sabi sa akin ng pinsan ko, natuklasan daw nila na may pinaplano mga aswang na kasamaan. Ha? Teka ho, totoo ba ito? Totoo to. Ano ako, buang? Magsasayang ng oras para gumawa ng kwento? May mas importante akong dapat na ginagawa ngayon. Pero heto ako. Sinasabihan kita kasi mapapahamak ka. At kaibigan ko naman ang nanay mo.
Kaya ayaw ko rin naman na madamay kayo. Mateo, umalis na kayo. Kasi ang tatay mo, babalikan siya ng mga aswang. Yung pinsan kong si Raulo, hindi na makita ang mga anak niya. Huwag mong hintayin na baka kayo ang puntiryahin dahil kilala mo naman ang tatay mo. Magtatago yan. Ibig sabihin, totoo talaga ang aswang? Oo, totoo naman talaga sila. Pero nagulat lang ako kasi buhay pa pala ang mga lintik. Kaya heto't bayaran mo na lang kapag nagkita tayo ulit. Unahin mo na yung magtago ang tatay ninyo. Kasi kung hindi, kayo ang mapapahamak. Diyos ko, ano ba pinaggagawa nito ni Papa sa buhay niya? Desperado na ang tatay mo na umangat. Ang sabi ko naman kasi sa kanya, kung gusto niyang yumaman, magtayo siya ng sarili niyang negosyo. Kasi habang tauhan ko siya, hindi siya yayaman. Ayun, nag-loan. Naloko naman ang pamangkin kong si Raulo din. Sinabihan ko na kasi siyang huwag siyang lalandi sa babaeng yun nilandi pa rin niya. Maraming salamat po sa malasakit nyo, Aling Kiray. Akala ko dati masama ugali nyo hindi pala. Pero hindi ko po matatanggap ang pera. Hindi po rin kami aalis. Hindi naman po namin pwedeng iwan si Papa Ay mag-isip ka nga, Mateo. May sakit ang kapatid mo, di ba? Hinihika. Oh, ilayo mo siya sa kapahamakan. Huwag nyo nang intindihin ang tatay ninyo kasi kahit na kailan, hindi naman niya kayo inintindi. Unahin nyo ang mga sarili ninyo. Pwersahan niyang nilagay sa bulsa ko ang pera na pamasahe sana namin ni Tikoy. Wala na akong nagawa kundi ang tanggapin na lamang yon. Naisip ko rin na mas mainam na ring umalis kami. Sakaling magtago kasi si tatay, malamang sa malamang ay kami ang hahanapin ng mga aswang. Lalo na't nakita ako ng mga yon. Nagmadali akong umuwi sa amin kahit wala pa akong nabibiling pang ulam namin. Pero nang bumalik kami roon, wala ng tao. Wala si Tikoy. Kaya lumabas ulit kami at nakasalubong ko naman si Agno. Pare, nakita mo bang lumabas si Tikoy? Si Tikoy ba? Nakita ko na kasama ng tatay mo Kasama ni Papa? Nabanggit ba niya kung saan sila pupunta? Hindi. Nagkatinginan lang naman kasi kami. Pero nakita ko silang papunta dun sa lumang bilyaran malapit sa ilog. Anong gagawin nila dun? Wala naman ang bilyaran dun Sinamahan ako ni Agno papunta sa direksyon kung saan dumaan sila Tikoy. Pero pagdating namin doon ay wala naman kaming inabutan. Tanging mga tambak lang ang naroon. Kahit sumigaw kami ng sumigaw, wala naman kaming nakita. Umuwi na lang ako sa bahay. Pagbalik ko ay naroon si Papa. Kumakain mag-isa, dala niya yung lugaw galing sa labas. Pa, nasan si Tikoy? Ha? Akala ko kayo magkasama. Anong kami? Nakita kayo ni Agno kanina na kayo magkasama. Oo nga, magkasama nga kami kanina. Nagpasama ako sa kanya na hanapin yung nawawalang pakaw ng hikaw dun sa lumang bilyaran. Nahanap ko naman. Nabenta ko na nga Sabi niya, pupuntahan ka niya. Hindi ko na pinakialaman. Nahanap ko na kailangan ko Bakit parang hindi ka man lang nag-aalala? Bakit naman ako mag-aalala? Malaki na ang kapatid mo. At saka, nandyan lang naman yon. Baka nagkasalisyan lang kayong dalawa. Ikaw, masyado kang buang Masama talaga pakiramdam ko Pakiramdam ko, merong nangyaring hindi maganda. Ako, dami mo sinasabi. Wala pang pagkain dito. Bibili na lang ako at magluluto. Hindi ako mapakali ng mga sandaling yon, Kabanong. Kung tutuusin, normal naman kay Tikoy na minsan wala siya sa bahay. May mga nakakausap at nakakakwentuhan din kasi siya sa daan. Pero dahil nga merong banta ang mga aswang sa amain, di ko magawang isipin na baka nga napakwento lang siya. Pagkatapos ko makabili at makapagluto, naglibot-libot ako sa lugar namin. Hinanap ko siya. Kung sino-sino rin ang pinagtanungan ko. Pero wala pa rin akong mapala. Kung report ko na kaya to sa kinauukulan, hindi pa yun masasabing missing. Wala pang 24 oras Pero pre, teka nga, ano ba nangyayari?
Bakit parang natataranta ka? May masama bang nangyari sa kapatid mo? Masama lang ang kutob ko, pre. Hindi ako mapalagay ng mga sandaling yun, Kabanong, kaya hindi ako nakatulog. Kinabukasan ay naghanap ulit kami. Kung saan-saan. Nakarating na nga rin kami ng ibang baryo. Pero bigo pa rin kaming makita ang kapatid ko. Tumagal na lang ng 2 buwan hanggang sa umabot na nga ng 6 na buwan. Hindi pa rin nakakabalik si Tikoy. Sobrang lugbok na ako. Nangayayat na nga rin ako dahil sa kakaisip. Para na akong mababaliw. Habang ang tatay ko naman, abalang-abala sa pagpapayaman. Nakapag-loan kasi ulit siya sa tulong ng isang kaibigan. At sa pagkakataong ito, nakapagtayo na siya ng sarili niyang negosyo na pinyahan. Kinalaban niya si Aling Kiray. Habang nawawala pa rin si Tikoy, puro pera lang ang nasa utak niya. Habang ako, mag-isa sa bahay. Umaasang makakabalik pa ang kapatid ko. Si Papa, nakabili na ng sarili niyang tirahan. Tirahan sa ibang lugar. Pero nasa baryo namin ang negosyo niyang pinyahan. Pa, buti napasyal ka rito. Anong balita sa mga kinausap mo para maghanap kay Tikoy? Yan ka na naman eh. Di ba nga sabi ko sa'yo, wala pang sinasabi sa akin ng mga kakilala ko. Maghintay ka. Pero pa, 6 na buwan na pong nawawala si Tikoy. At ikaw, 4 na buwan ka nang may pera. Pero bakit pakiramdam ko, wala ka namang ginagawa para sa kanya? Naglayas na ang kapatid mo. Hatayaan natin siyang tahakin ang buhay na ginusto niya. Hindi ako naniniwalang naglayas eh. Baka kinuha siya ng mga aswang na mahanap sa'yo. Yan ka na naman sa aswang eh. Puro ka katarantaduan. Walang aswang. Yun ang sinabi sa akin ni Aling Kiray. Kahit yung pinsan niya rin, hindi niya mahanap. Baka nakuha na nga rin daw ng aswang eh. Kaya si Tikoy, siya yung naging collateral sa ginawa niyong pagnakaw noon doon sa bahay ng mga aswang. Sos, nagpapaniwala ka kay Kiray. Isiraulo matandang yun eh. Sisiraan niya ako sa iyo. Kaya kung ano man ang kwento na gagawin niya, sinasabi ko sa iyo ha, walang aswang. Walang kahit na anong dilalang halimaw. Nabubuang ka lang. At yung kapatid mo, hayaan mo na. Malaki na siya. Babalik din siya kapag nalaman niyang mahirap ang buhay sa labas ng bahay natin. Malas niya. Kung kailan marami na akong pera, wala na siya. Kahit naman nandito siya wala ka pa rin naman pakialam. Diyos ko, tigilan mo nga ako. Marami pa akong kakausapin para sa negosyo ko. Umalis ka na sa harapan ko. Wala na akong nagawa. Umalis na lang din ako. Noong mga sandaling yon ay galit na galit ako. Hindi kasi ako makapaniwala na meron palang ama na kagaya ng tatay ko. Walang pakialam kahit nawawala na ang anak. Grabe naman yung tatay mo no? Sobrang sama ng ugali. Walang ibang mahalaga sa kanya kundi pera. Hindi ko nga alam ang gagawin ko, pre. Paano kung wala na si Tikoy? Paano kung hindi na talaga kami magkikita? Huwag mo sinasabi yan. Nararamdaman kong babalik ang kapatid mo. Magtiwala ka lang sa Panginoon, pre. Huwag may nangyari masama sa kapatid ko. Hindi ko mapapatawad ang tatay namin. Oo, anong gagawin mo? Kung wala rin naman si Tikoy, mas maganda na rin mawala na rin ako. At isasama ko yung tatay naming walang kwenta. Uy, tigilan mo yan ha. Masama yung naiisip mo, pre. Patuloy pa rin ang buhay ko, Kabanong, kahit wala na sa tabi ko ang nag-iisang tao na nakakaintindi sa akin. Habang ang tatay ko naman, patuloy pa rin nagpapakalunod sa paglago ng negosyo niya. Nagawa na nga niyang talunin si Aling Kiray. Humina ang pinyahan ni Aling Kiray dahil ang daming ginagawang pakulo ni Papa. Dumating na siya sa puntong kailangan na niyang siraan si Aling Kiray para lang mawalan siya ng kakumpetensya. Isang hapon, himalang umuwi ang tatay ko sa lumang bahay namin kung saan ako nakatira. Umuwi lang siya para ipasukat ang bahay. Balak niya kasing gawing pinyahan lang din yon. Habang ako, walang malinaw na lugar kung saan niya ako dadalhin. Ba't naman?
Bakit pati itong bahay ni nanay idadami niyo sa negosyo niyo? Ang dami niyo ng tindahan ng pinya. Bakit pati ito? Wala kang alam sa negosyo. Kaya hindi mo maintindihan kung bakit kailangang palawakin ang lugar ng mga negosyanteng kagaya ko. Magpakatao ka naman pa. Alam mo naman ang mahalaga itong bahay na ito sa amin. Sa atin. Tapos gagawin mo lang kung nag-aalala ka na baka wala ka ng matitiran. Hindi mo dapat isipin yon. Meron akong bahay sa kabila. May bakante doon. Maliit lang pero pwede ka naman doon eh. Hindi ako papayag. Manahimik ka. Wala kang karapatan dito kasi sa akin nakapangalan ito. Kaya kung gusto mong may matirhan pa, umayos ka ha at sumang-ayon ka na lang. Kasi maiksi lang ang pasensya ng mga negosyante kagaya ko. Wala na akong nagawa noon, Kabanong. Kahit napilitin kong pigilan siya, hindi natitinag ang desisyon niya. Masama ang loob ko noon. Dahil parang ang dali lang para sa kanya na itapon ang lahat ng alaala na meron kami noon. Lalo na ang alaala ni Tikoy at Mama. Ilang araw pa lang ang lumipas, natuloy na nga ang pag-iba sa bahay. Lumipat ako sa bahay niya na nasa baryo lang din namin. Akala ko magiging maayos ang buhay ko noon. Pero sa dating kulungan pala ako ng kambing matutulog. Kinailangan ko pang linisin dahil amoy na amoy pa rin ang mga kambing sa bahay na yon. Pre, hindi ko talaga alam kung anong nangyari sa utak ng tatay mo eh. Parang nababaliw na sa pera. Huy, naan mong boses mo? Baka nakakalimutan mo, nandito tayo sa lugar niya. Baka marinig ka niya, pagbawalan ka pang dumalaw dito. Pero sigurado ka bang ayos ka lang dito? Walang ya. Kulungan to dati ng kambing eh. Ano makakala niya sa'yo, hayop? Hinahayaan ko na lang. Wala rin naman ako mapupuntahan eh. Eh ano, titisin mo na lang yung ginagawa niyang to? Oo. Yun lang ang pagpipilian ko eh. Ang magtiis. Maya-maya lang ay natigil ang usapan namin nang marinig ang mabilis na yabag ng paa. Papunta yun sa bahay na kaharap namin kung saan doon namamalagi ang tatay ko. Hindi ko makilala ang mga yon dahil medyo may kadiliman sa parting yon. Hindi naman kasi malakas ang liwanag sa ilaw ni Papa sa harap. Pare, sino yung mga yun? Mukhang hinahanap nila ang tatay mo. Oh. Hindi ko rin alam eh. Baka mga kasosyo sa negosyo. Mukhang hindi eh. Tingnan mo naman kasi oh. Mga kilos nila. Lalo na yung isang yun. Parang galit sila sa tatay mo eh. Ano kaya nangyayari? Tolome! Tolome! Lumabas ka dyan! Kailangan mo sagutin ang mga tanong ko! Malalakas na katok ang ginawa ng mga yon at halos sirain na nila ang pinto. Maya-maya pa, dumating na si Papa. Galing siya sa kung saan. Napaharap naman sa kanya ang mga kalalakihan pati na rin ng isang matanda. Sino kayo? At anong kailangan niya? Hindi mo na agad ako kilala. 6 na buwan pa lang ang nakalilipas ha. Teka, ikaw yung... Hindi na natuloy ng tatay ko ang kanyang sasabihin nang sampalin siya na matanda ng malakas. Napatras ang tatay ko at muntikan ng matumba. Lalabas na sana ako pero pinigilan ako ni Agno. Oh, anong gagawin mo? Tutulungan mo tatay mo? Hayaan mo siya. Kasalanan niya naman siguro niya kaya siya ginaganyan eh. Dito ka lang. Papahama ka pa eh. Pumayag ako sa kagustuhan mo. Pero anong ginagawa mo? Niloko mo ako. Anong niloko? Ginawa ko naman ang pinagagawa niyo ah. Sumunod ako sa usapan. Binigay ko ang kailangan ninyo. Pero wala na siya sa amin. Wala pang 1 buwan. Wala na siya sa amin. Tumakas siya. Kung hindi ko pa pupuntahan sa kulungan ng mga bihag, hindi ko pa malalaman. 6 na buwan. 6 na buwan na siyang wala sa mga bihag namin. Abay, hindi ko nakasalanan yon. Kakulangan niyo yon. Isa lang yon. Hindi niyo pa nabantayan? Kaya nga nandito kami. Kasi alam namin babalik siya sa'yo. Dahil anak mo siya eh. Kaya nasa na? Nasa ang anak mo na dapat kapalit ng iyong kaligtasan?
Nung marinig ko ang sinabing yun ng matandang lalaki, naalala ko na kung sino yun. Pero mas nangibabaw ang galit ko sa tatay ko. Hindi ako makapaniwala na binigay niya si Tikoy sa mga yun, sa ngalan ng sarili niyang kaligtasan. Nagsarado ang kamao ko. Gustong-gusto ko siyang sapakin pero pinigilan lang ako ni Agno. Wala nga. Hindi ko nga alam. Wala naman akong pakialam sa taong yun eh. Walang kwenta yung para sa akin kaya bakit ko yung tatanggapin dito? Tinakwil ko na yon. Tsaka, bakit gustong-gusto niyo ba siyang makuha? Simpleng tao lang naman yon. Hindi naman yung milyonaryo. Alam mo ba kung bakit kailangan namin siyang makuha? Kasi meron siyang isinama sa pag-alis niya. Meron siyang kinuha na kailangan ng buong angkan namin. Ngayon, kung hindi mo siya maibabalik sa amin at may sasauli yon, ikaw ang malilintikan. Alam mo naman siguro kung ano ang kayang gawin namin. Hindi mo naman siguro gustong mamatay, di ba, Tolome? Hindi basta pader ang babanggain mo. Kahit kailan, hindi umubra ang kayamanan sa bangis naming mga aswang. Tinulak nito ng malakas si Papa at saka naglakad paalis. Sandali pa akong natameme dahil sa narinig. Si Agno din ay parang nawindang. Hindi kami makapaniwala na kinakausap pala ng tatay ko ay mga grupo ng aswang. Aswang sila? Sabi na nga ba eh. Sila yung aswang na ninakawan nila Papa at baka dahil doon. Teka, alam ko na. Uy, sandali lang! Sa puntong yon ay hindi ko na nagawang pigilan si Agno. Mabilis akong lumabas ng bahay at agad kong nilapitan ng tatay ko na nasa harapan pa rin. Hindi na ako nagdalawang isip. Wala akong naririnig kundi ang galit ko sa kanya. O Mateo, walang hiya ka talaga kahit na kailan. Ano? Ito ba? Bisit kang tarantado ka? Aba! Pare, tama na yan. Napadugo ko ang nguso ni Papa dahil sa ilang ulit kong pagsuntok sa kanya. Mahilo-hilo pa siyang tumayo. Buti na lang talaga ay inawat ako ni Agno. Kasi kung hindi, baka napatay ko na ang sarili kong ama. Ano bang problema mong hayop ka? Bakit mo ako sinuntok? Kulang pa yan. Kung pwede nga lang kitang lumpuhin, ginawa ko na eh. Wisit ka. Dapat sa'yo tinatanggalan ng pat kamay eh. Para wala ka nang magawa sa buhay mo. Agno, ano ba sinasabi nitong inutil na kaibigan mo? Mang Tolome, narinig niyo po lahat ang pinag-usapan niyo ng matanda kanina. Ha? Ano? Nagnakaw kayo sa lugar ng mga aswang. At dahil doon, meron kayong natuklasan na hindi dapat. Papatayin ka nila dahil doon. Pero nakipagkasundo ka sa kanila para sa buhay. Si Tikoy, siya ang binigay mo sa kanila para mailigtas mo ang sarili mong buhay. Paano mo nagawa yun? Paano? Paano mo nasikmurang ibigay si Tikoy? Ang sarili mong anak. Paano mo natis na ibigay siya sa mga nilalang na alam mong delikado? Sa mga nilalang na aswang? Ginawa ko lang na sinungaling ka ba? Ang sabi mo, hindi aswang ang kumuha kay Tikoy. Pinipilit mo akong paniwalain na walang aswang. Napakasama mo. Napakademonyo mong matanda ka. Para lang sa pagyaman, lahat gagawin mo kahit sarili mong anak, ilalagay mo sa panganib. Wala naman silbi yung Tikoy na yan sa akin eh. Pabigat lang yan. At dahil sa kanya, naging mabagal ang pag-unlad ko. Hindi bumagal ang pag-unlad nyo dahil sa kanya. Dahil yun sa ugali mo at sa pagiging mangmang mo. Hoy, manahimik ka ha. Wala kang alam sa mga pinagdaraanan. Wala talaga akong alam. Kasi wala akong pakialam. Kahit na anong sabihin mo, kriminal ka pa rin. Binigay mo si Tikoy sa mga aswang para makaligtas kang alimalga. Hindi ko pinagsisisiyan ang nangyari. Kung magkakaroon ako ng pagkakataon uli, gagawin ko uli yon. Kahit makanino ko gawin, basta para sa ikauunlad ko. Hindi mo alam ang mga pinagdaraanan ko noon. Kaya hindi mo ako masisisi kung bakit ako ganito kauhaw na maging mayaman. Kaya wala akong pakialam. Kung nagkaroon lang ako ng pagkakataon na makapili ulit ng ama, hindi ko kayo pipiliin. At hindi ka makakasama sa pagpipilian. Pare, tama na yan. Matagal ko nang gustong sabihin to sa iyo eh. Na sana mapatay ka ng mga aswang para mawala ka na sa mundong ito. Para naman mabawasan ng mga taong kagaya mo.
Wala kang utang na loob. Walang hiya ka. Lumayas sa bahay ko. Kung ayaw mong masapa ko yung pagmumukha mo, ilalayas talaga ako. Isaksak mo sa baga mo yung bahay mo na kulungan ng kambing. Sa sobrang galit ko noon, ay hindi ko na naisip na wala na ako mapupuntahan. Kinuha ko na ang mga gamit ko at binitbit paalis. Mabuti na lang ay nasa bakasyon sa ibang lugar ang pamilya ni Agno, kaya kahit papaano ay makakatuloy ako sa kanila. Isang oras bago ako tuluyang naging kalmado. Binigyan niya pa ako ng kapeng barako para lang kumalma ang utak ko. Sa kabilang banda, dapat maging masaya ka eh. Kasi narinig naman natin yung sinabi ng matandang aswang. Natakasan sila ni Tikoy. Ang tatanga nga nila eh, no? Unang buwan pa lang, natakasan na sila. Tapos ngayon lang nila nalaman. Tingin ko, kaya hindi nila napansin kasi marami yata silang bihag. Pero ang iniisip ko, ano yung nakuha ni Tikoy at bakit kailangan nilang hanapin ng isang bihag na pangkaraniwan lang naman? Ibig sabihin, nung tumakas si Tikoy, dala niya yung nakuha niyang yun. Ibig sabihin lang din, huli na rin nilang nalaman na may ninakaw si Tikoy sa kanila. Magaling si Tikoy sa pag-iingat kaya hindi nila siguro nahalata o napansin. Pero kung ano man ang nangyari sa kanya at kung nasaan man ngayon yun, sana nasa ligtas siyang kalagayan. Kahit pa paano, nabuhayan ako ng loob nang malaman na buhay siya. Parang kalahati na ng pagkatao kong unti-unti nang nabubuo. Huwag ka mag-alala. Ipagdarasal ko na sana ngayong linggo, magpakita na si Tikoy sa'yo. Kinabukasan, napadaan ako sa dati naming bahay, Kabanong. Nakita kong malapit nang matapos ang bagong tindahan ng pinya ni Papa. Nakaramdam ako ng panghihinayang, pero kailangan ko na ring umusad. Habang naglalakad papunta sa palengke, nakita ko naman si Aling Kiray. Nagsarado na ang pinyahan niya, at ang taniman niya ng pinya ay napilitan na rin siyang ibenta dahil nalugi siya ng nalugi. At lahat ng yon ay kagagawa ng tatay ko. Aling Kiray? Mateo, kumusta? Balita ko wala ka na rin sa dati niyong bahay. Wala na po talaga. Siraulong tatay ko Ay naku, ang papa mo talaga. Gagawin ang lahat para lang makapanlamang sa kapwa. Aling Kiray, gusto ko sanang humingi ng paumanin sa lahat ng ginawa ng tatay ko sa negosyo ninyo. Ay hindi kailangan. Wala ka namang kasalanan Tatay mo ang masama, hindi ikaw. Kaya ituon mo na lang ang atensyon mo sa paghahanap sa kapatid mo, ha? Ano nga palang balita sa kanya? Buwayo si Tikoy. Nalaman ko na kaya pala siya nawala. Si Tikoy ang ibinigay ni Papa doon sa mga aswang para iligtas yung sarili niyang buhay. Pero sa kabutiang palad, nakatakas daw si Tikoy. Kaya itong mga aswang, pinagbabantaan si Papa na kung hindi niya maibabalik si Tikoy sa mga aswang, siguradong mamamatay siya. Napakawalang hiya talaga ng tatay mo. Ang mahalaga po sa akin ngayon alam kong buhay si Tikoy. Napangiti na lang sa akin si Aling Kiray. Lumipas ang 2 araw, mas naging abala ang tatay ko sa mga negosyo niya. Parang wala siyang pakialam sa banta sa kanya ng aswang. Ang katwiran niya, marami siyang binayarang tao para magbantay sa kanya. Masyado siyang kampante. Habang ako, pinaghahandaan ko ang posibilidad na idamay ako ng mga aswang. Kaya ang ginawa ko, hinasa ko na ang lahat ng itak na meron ako. At pinag-aralan ko na rin kung paano makakapatay ng aswang. Isang gabi, pumunta ulit ako sa dati naming bahay na ngayon ay imbakan na ng pinya. Pumunta ako roon hindi para makausap ang tatay ko, kundi para kumuha ng pinya na ibebenta ko din kinabukasan. Sa sobrang walang-wala na kasi ako, naisipan ko na lang pagnakawan ng tatay ko. Total, gawain din naman niya yun. At para sa akin, wala namang masama lalo na't anak niya naman ako. Hindi rin naman siya nagbibigay ng pampagkain sa akin kahit na 5 duling. Pero nang dumating ako roon, naroon sila Papa. Nagiinuman sila ng ilan sa mga kumpare niya na nilapitan lang siya dahil meron na siyang pera. Aalis na sana ako pero lumapit sa akin ang tatay ko. Ano ginagawa ng dakila kong magiting na anak dito?
Bakit? Hihingi ka ng pera? Bakit? Wala ka na malapitan? Hindi ka na ba kayang palamunin ng kaibigan mo si Agla? Hindi ako nagpunta rito para makausap ka. Sus! Kunwari ka pa. Kitang-kita naman sa mukha mo na kailangan mo ng pere. Tingnan mo, nangayayat ka na. Dahil kasi sa gutom. Kawawa ka naman. Sige na, magkano ba kailangan mo? Di ko kailangan ng pera mo na galing sa panlalamang sa kapwa. Isaksak mo yan sa baga mo. Sus, ma-pride ka pa rin kahit mamamatay ka na sa gutom. Anong katangahan yan ha, Mateo? Ano ba magagawa mo? Wala naman ah. Ang magagawa mo ngayon, magmakaawa ka sa akin para bigyan kita ng panibagong buhay. Magmakaawa? Ano ka, Diyos? Manigas ka. Tarantado ka talaga eh, no? Ha? Susuntukin na sana niya ako nang biglang dumating ang mga aswang. Kasama ng mga ito ang matandang si Emong na tumatayong leader ng mga yun. Lalaki ang mga mata ni Papa. Habang ako naman ay parang nanigas sa kinatatayuan. Hindi ko alam ang gagawin ko. Masyado na akong nilamon ng kaba. Ano, Tolome? Nasaan ang anak mo? Binigyan na kita ng halos 3 araw ah. Pero parang wala kang ginagawa para mahanap siya. Nabalitaan ko bang nagbayad ka ng tao para magprotekta sa'yo? Ha! Talagang gusto mo akong kalabanin ha? Eh ano ba kasi hindi malinaw sa sinabi ko? Hindi ko nga alam kung nasaan ang lintik na tikoy na yon. Pinahanap ko na pero wala rin namang nangyayari. Kayo mga aswang kayo, huwag na kayong maging perwisyo sa mga tao. Maging perwisyo? Kayong unang nanggulo. Tinangka nyo magnakaw at may nalaman kayo. Nananahimik ang pamumuhay namin eh. Kayong unang bumulabog sa amin. Eh anong gagawin mo ngayon? Papatayin nyo kami? Eh paano ba yan? Hindi papatinag tong mga bata ko. Tumayo ang mga tauhan ni Papa. Naglabas ang mga yun ng baril. Ang iba sa kanila ay nakangiti na parang nang iinsulto. Nagkasapa ng baril ang mga yon, pero ang itsura ni Mang Emong ay parang hindi man lang yung kinapitan ng kahit na konting takot. Tingin mo, naging aswang kami para matakot sa mga baril ninyo? Hindi subukan natin. Mabilis akong dumapa nang makita ko palang na nag-angat na ng baril ang mga tauhan ni Papa. Pinagbababaril nila ang mga aswang. Pero mabibilis na nakailag ang mga yon at nakapagtago sa kung saan-saan. Ako naman ay gumapang papunta sa gilid. Napapatakip na lang ako ng tenga ko habang nagkakagulo sila. Makalipas ang ilang minuto, naubusan na rin ng bala mga tao ni Papa. Naglabas na lang ang mga yon ng patalim. Nanahimik naman ang paligid. Ano? Magtatago na lang kayo? Ano kayo ngayon? Natakot na ba kayo? Lumabas na kayo para matapos itong problema na to. Mga istorbo kayo eh. Lumabas si Mang Emong mula sa isang madilim na parte. Ganon din ang mga kasama nito. Walang nabawa sa kanila. Walang nasugatan. Dahil dito, bumakas ang pagkabahala sa mukha ni Papa. Nakaramdam siya ng pagkabahala. Akala niya kasi umubra ang mga bala nila. Sinasabi ko naman sa iyo, hindi uubra sa amin ang mga bala ninyo. Sinagad mo na ang pasensya ko, Tolome. Kung hindi mo maibabalik sa amin ang anak mo at ang kinuha niya, mas maganda nang mamatay ka na lang. Lumusob ang mga aswang. Agad namang nakipagsabayan ang mga kasama ni Papa. Pinagtatataga nila ang mga aswang pero hindi naman sila makatama. Sa halip, sila pa ang nadali ng mga halimaw na yon. Pinagkakakalmot nila kung saan-saan parte ng katawan. Wala pang 5 minuto, bulagta na ang mga tauhan ni Papa. Ang ilan ay sugatan at ang ilan naman ay namatay na sa mismong kinahihigaan. Teka lang, sandali lang naman. Pwede na ba natin itong pag-usapan eh? Hindi natin kailangan dumaan sa marahas na huli na ang lahat. Pinatunayan mo sa akin na kahit na kailan, hindi ka pwedeng pagkatiwalaan pagdating sa isang kasunduan. Kaya ngayon, ihanda mo na ang sarili mo dahil papaslangin na kita. Akmang lalapitan na sana ni Mang Emong ang tatay ko, pero biglang may dumating na isang lalaki na nakatalukbong ang ulo. Hindi namin agad nakilala kung sino dahil masyadong mabilis sa mga pangyayari.
Napansin ko na lang na nahiwa na ng lalaki si Mang Emong sa dibdib. At dahil dito, sumirit agad ang dugo. Nataranta ang mga aswang. Wala na silang ibang nagawa kundi kunin ang amo nila at umalis. Namilog naman ang mga mata ng tatay ko. Hindi siya makapaniwala na may darating para iligtas siya. Pero ang mas kinagulat namin ay kung sino ang taong yun. Tinanggal niya ang talukbong sa ulo niya. Dunan namin siya nakilala. Tikoy? Ikaw? Tikoy, ikaw nga. Pambihira. Mabutit ligtas ka. Patawarin mo ako ha. Hindi ko alam na ibibigay ka ni tatay sa mga aswang eh. Kasalanan ko kung bakit mo naranasan yun. Patawad. Kuya, wala kang kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito dahil sa tatay nating walang kwenta. Tumingin naman na masama si Tikoy sa tatay namin. Tila nasindak naman ito nang maalala na si Tikoy ang nagligtas ng buhay niya. Anong gagawin mo? Wala akong gagawin sa iyo. Pero yung mga aswang meron. Kaya itong tandaan mo, hindi kita niligtas dahil nagmamalasakit ako sa iyo. Niligtas kita para mas maramdaman mo ng dahan-dahan ang parusa na para sa iyo. Tara na kuya, marami tayong dapat na pag-usapan. Agad na rin kaming umalis. Naiwan si Papa at ang mga kasama niyang dumadaing ng tulong, habang ang iba hindi na dumilat pa. Sobrang saya ko nung mga sandaling yon, Kabanong. Ang 6 na buwan na pangungulila ay agad na nabura sa puso ko. Napalitan na ito ng kaligayahan. Kaligayahan na nawala noong akala ko ay hindi ko na makikita si Tikoy. Nagpunta na muna kami sa bahay ni Agno. Kahit ang kaibigan kong yon ay nabigla at natuwa rin nang makita ang kapatid ko. Pero ang kasiyahan ay agad na naputol nang sabihin sa amin ni Tikoy kung ano ang mga nangyari. Dinala ako sa isang lugar na kung saan naroon ang mga biyag nila. Mga kapwa ko mga lalaki rin. Ang mga biyag naman nilang babae, ginagawa nilang parausan. Yung mga lalaki, pinag-aaralan pa nila kung paano nila gagawing malakas na aswang. Meron silang tinatawag na yanggaw eh. Yun ang paraan daw para gawing aswang ang isang tao. Yung iba, ginawa nilang aswang pero hindi malakas. Kaya pinapatay na lang nila. Ano naman ang nangyari sa'yo? Kanina, hindi ko namalayan na nasa harapan ka na ni Mang Emong. Sobrang bilis mo. Hindi kita nakita eh. Paano ka naging ganun? Nang makakuha ako ng pagkakataon na makatakas, meron ako nadaanan na isang silid sa lugar nila. May mga nagbabantay. Pero nung oras na yon, tulog sila. Masyado kasi silang kampante na walang magtatangkang makapasok doon eh. Pero ginawa ko. Pumasok ako doon dahil napukaw ako sa liwanag na nanggagaling sa loob ng silid na yon. Pagpasok ko, meron ako nakitang kwintas. Parang espesyal siya eh. Dahil nasa loob siya ng kwadradong salamin. Kaya kinuha ko yun. Ang naisip ko lang naman, baka pwede kong maibenta. Pero nang makalis na ako roon at nang suotin ko, maraming nagbago sa katawan ko. Parang hindi na naging normal. Ang bilis na ng kilos ko. Ang lakas na rin ng pakiramdam ko. Lahat ng pandama ko, parang naging sensitibo na. Nalaman ko lang na anting-anting pala ang nakuha ko nung mapadpad ako sa isang baryo na karamihan sa nakatira doon, puro albularyo. Doon ko rin nalaman na tinutugis din pala nila mga aswang. At ang anting-anting na nakuha ko ay ang anting-anting daw na ninakaw din ng aswang sa dating malakas na albularyo. Ninakaw nila yon dahil alam nilang ang anting-anting na yon eh makakapas lang sa kanila. Ngayon, dahil nasa akin na ito, sinabi nila sa akin na ako na muna ang gumamit nito. Nung una ayaw ko pa eh. Pero nang nalaman ko yung binabalak nila, dito na ako nagdesisyon. Ano ba binabalak ng mga aswang? At saka, ano yung nalaman ng tatay niyo na ayaw ipaalam ng mga aswang sa mga tao? Balak nilang isa-isahin sa kupin ng mga baryo at tuluyang pagharian ng probinsya natin. Kinuha nila yung mga kalalakihan para gawing tao nila. At ang balak nilang yon ay gagawin nila sa susunod na buwan. Kaya ayaw nilang malaman yun ng ibang tao dahil naniniwala silang baka may kumontra sa mga plano nila at baka maudlot pa. Bakit hindi mo ako kagad pinuntahan? Bakit hindi ka kagad nagpakita sa akin para sabihin na ayos ka lang?
Halos mabaliw-baliw ako sa kakahanap sa iyo, Tikoy. Pasensya ka na, kuya. Nag-alala ka ng sobra sa akin. Pero kailangan kong tiisin dahil alam kong kapag nagpakita ako sa iyo, baka idamay ka nila. Uy, anong plano mo ngayon? Kailangan mamatay ang mga aswang. Lalong-lalo na yung pinuno nila. Kung hindi, mas makakagawa pa sila ng maraming kasamaan. Marami pang mabibiktima na inosente. At hindi natin pwedeng hayaan na lang yun. Napatango na lang ako sa sinabi ng kapatid ko. Maya-maya lang din ay pumasok na kami sa loob para makapagpahinga. Hindi pa rin ako makapaniwala na kasama ko na ang kapatid ko. Pero hindi ko rin naman magawang magdiwang, lalo na't naiisip ko na meron palang mabigat na responsibilidad na nakapasan sa balikat ni Tikoy. Kinabukasan, 9:00 na ako nagising. Akala ko'y nawala na naman si Tikoy dahil wala na siya sa higaan. Yung pala, nasa bakuran na siya kasama si Agno. Nagluluto ng para sa pananghalian namin. Nakahinga naman ako ng maluwag. Akala mo, malis na si Tikoy, no? Hindi aalis yan. At good news, dito na muna kayo ng ilang araw. Kasi yung pamilya ko, sa susunod na buwan pa pala babalik. Nako, maraming salamat talaga, pre, ha. The best ka talaga. Ano ka ba? Nakaka-boring din kasing mag-isa lang ako dito sa bahay, no? At saka, dumating nga pala yung pulis na dati nating kapitbahay kanina para imbestigahan yung mga katawan ng patay doon. Inimbitahan nila si Papa sa presinto para tanungin sa nangyari. Pero pinauwi rin. Gumugulong pa lang ang imbestigasyon kasi ayaw maniwala ng mga pulis na aswang ang dumali sa kanila. Kahit sino namang pulis, mahihirapang paniwalaan yun. Buti na nga yun sa tatay natin para mahirapan siya makuha yung proteksyon ng mga pulis. Magmumukha siyang baliw kakasabi na totoo mga aswang. Kuya, aalis din ako mamayang gabi Akala ko ba dito ka muna? Oo nga naman, ilang buwan kitang hindi nakita. Meron kasi akong kailangan gawin Bilang tagapangalaga nitong anting-anting, tungkulin kong gamitin ito laban sa kasamaan. Kailangan kong bumalik sa mga kasama ko para pag-usapan yung mga susunod naming gagawin. Sige, sasama ako. Kuya, delikado Wala akong pakialam kahit gaano pa kadelikado yan. Hindi na ako papayag na hindi kita makasama. Sasamahan kita sa kahit saang panglaban yan. Kuya. Hayaan mo na lang ako. Gusto ko makatulong Gusto ko may magawa para sa'yo. At sa kung ano man yung tungkulin mo. Magkapatid tayo, di ba? Sabi ko dati, walang iwanan. Napabuntong hininga na lang siya. Hindi na niya ako napigilan pa. Alam niyang mas lalo ko lang ipipilit ang gusto ko kapag inayawan niya ako. Gusto ko rin sumama Wala pa naman akong ginagawa sa buhay ko. At isa pa, kaibigan ko tong kuya mo. Sabi rin niya dati, walang iwanan. Kung yan talaga ang gusto nyo, hindi ko na kayo pipigilan. Ang hiling ko lang sana huwag kayong mapapaamak. Makalipas ang ilang oras, ay nananghalian na rin kami. Pagkatapos, lumabas kami para magmasid sa paligid. Ayon kasi kay Tikoy, posible daw na mayroong mga espiya ang mga aswang sa lugar namin para hanapin siya. Habang naglalakad kami, napansin naming nakatingin sa amin ng mga tao. Hindi rin siguro sila makapaniwala na kasama ko si Tikoy. Posible rin namang naninibago sila. Patpating kasi si Tikoy noong bago siya mawala, pero maskulado na ang katawan niya nang bumalik siya. Habang naglalakad kami, natanaw na namin si Papa na nagmamadaling maglakad papunta sa amin. Iiwas na lang sana kami, pero ang sabi ni Tikoy, pakinggan namin kung ano man ang sasabihin ni Papa. Kaya mo todasin ang mga lintik na aswang na yun, di ba? Ubusin mo sila. Babayaran kita kahit na magkano. Kapal din naman ang mukha mo mag-utos no? Bakit? Nanginginig na ba itlog mo ngayon dahil nasa panganib na buhay mo? Kagagawan mo rin naman lahat ng ito Kaya dapat lang sa'yo yan. Hoy, huwag kang makisawat. Hindi kita kinakausap. Wala kang kwenta, anak. Si Tikoy ang kinakausap ko. Si Tikoy na ngayon ang may kwenta sa paningin mo. Kasi si Tikoy ang may kakayahan na proteksyonan ka. Umasa ka.
Matapos mo siyang ipamigay mo sa mga aswang? Tapos ngayon, may kapal ka ng mukha na makiusap sa kanya? Kalyo na yata yung nasa mukha mo kaya sobrang kapal eh. Sinabi ng malahimik ang hayop ka eh. Bakit? Akalabanin ko ang mga aswang. O yun naman pala eh. Papayag ka rin naman pala eh, dami mo pang shot-shot. Magkano ba kailangan mo? Kakalabanin at papaslangin ko ang mga aswang hindi dahil nakiusap ka. Gagawin ko yung para sa kapakanan ng mas maraming tao at hindi para sa kapakanan mo. Ano sinabi mo? Wala akong nakikitang dahilan para tulungan ka. Hindi ikaw ang dapat na proteksyonan. Kasi una pa lang, hindi mo na yung nagawa sa mga taong dapat na inaruga mo. At ngayon, gumaganti ka na. Hindi ito pagganti. Pinapakita ko lang sa iyo kung anong tinanim mo. Yun din ang aanihin mo balang araw. Kaya nagtanim ka ng sama ng loob sa akin at yun din ang matatanggap mo. Kailangan mo maintindihan ng mga anak ay hindi ka sangkapan para sa sariling interes. Anong akala mo sa sarili mo, ha? Lumaki lang ng kaunti katawan mo, akala mo kung sino ka na. Bakit? May pera ka ba? May pangkain ka ba? Wala! Mamamatay din kayo sa gutom kung hindi nyo kakailanganin ng tulong ko. Kung kami mamamatay sa gutom, ikaw mamamatay dahil sa mga aswang. Kaya ihanda mo na ang sarili mo. Hindi magiging maganda ang mga susunod mong araw. Kaya kung ako sa'yo, maghanap ka na ng matataguan. Ano matataguan? Pinamalit mo ba ako? Ha? Papatay ko yung mga aswang na yon. Hindi ko kailangan ng tulong ninyo. Lalong-lalo ka nang wala kang kwenta ka. Nakakamanga ka, Mang Tulumi. Ikaw lang ang nakilala kong ama na sobrang sama ng ugali. Sana lahat hindi katulad mo. Isa ka pang hayop ka. Huwag ka makisali. Usapang pamilya to. Oops! Hindi ka na parte ng pamilya. Wala na kaming pakialam sa'yo. Ang mabuti pa, mamuhay ka na lang kasama ng mga pinya mo. Pinapangako ko, pagsisisihan nyo ito, kakailanganin nyo rin ng tulong ko at kapag nangyari yon, papalurin ko muna kayo sa harapan ko. Hindi mangyayari yun. Guni-guni mo lang yun. Nanlilisik ang mga mata ni Papa nang tingnan niya kami. Maya-maya lang ay umalis na rin siya dahil hindi na niya nakaya ang sama ng loob. Parang kulang na lang ay atake na siya sa puso. Samantala, pinagpatuloy na rin namin ang paglilibot. Pero wala naman kaming nakitang kahina-hinalang tao. Pagsapit ng gabi, dito na kami naghanda para sa pag-alis. Kailangan na namin pumunta sa lugar na sinasabi ni Tikoy, na kung saan doon daw naninirahan ng mga kasama niyang albularyo. Ang mga taong tumulong sa kanya para maunawaan kung papaano gamitin ang anting-anting. Sakay ang isang tricycle ay agad na rin kaming bumiyahe. Malamig ang klima, bagay na nakakadagdag pa sa kaba ko. At kahit na alam kong kaya naman namin protektahan si Tikoy, hindi ko pa rin maiwasang hindi matakot at mangamba. Sa ginawa kasi ni Tikoy kay Mang Emong, paniguradong gagawa yun ng paraan para makaganti. Nandito na tayo. Halika, sumunod kayo sa akin. Mukhang payapa dito ah. Parang walang nangyayaring gulo. Akala mo lang yun, Kuya Agno. Pero ang totoo, madalas may nag-aaway dito dahil sa alak. Pero hindi naman nagkakapatayan. Sabi mo, silang tumulong sa'yo? Paano ka pala napadpad rito? Nung tumatakas kasi ako dala yung anting-anting, nakasalubong ko sila. Nakilala nila agad yung anting-anting na hawak ko. Nang malaman nila nakuha ko yun sa mga aswang, hindi sila nagdalawang isip na tulungan ako. Naglakad na rin kami papasok, Kabanong. Yung mga nadaraanan namin ay humingiti pa kay Tikoy. Pero pag natingin sila sa amin, ay biglang sumiseryoso ang kanilang mga muka. Dinala kami ni Tikoy sa pinunong albularyo. Pinakilala niya kami at tinanggap din naman kami na maayos. Bago kami dumiretso sa bahay na tutuluyan namin, may mga kumausap sa amin. Pinaliwanag ang mga bagay-bagay tungkol sa mga aswang na kalalabanin. Tinuruan din nila kami kung saan parte ng katawan ng aswang ang mas magandang patamaan ng sandata. Mabilis lang ang nangyari. Sa maikling oras, kinailangan naming tandaan ang mga tinuro nila. Dahil kinabukasan lang, naglakbay na rin kami para hanapin ang kinaroroonan ng mga aswang.
Grabe, ganito pala talaga katagal hanapin ang lugar ng mga aswang. Inabot na tayo ng gabi. Ang lugar nila ay hindi gaya ng mga normal ng lugar ng mga tao. Sa pinakaliblib na parte ng gubat sila naroroon at hindi sila basta-basta natatagpuan. Hindi mo na ba talaga matandaan kung saan yung lugar nila? Natatanda ko pa, pero wala na sila ron. Ang mga aswang, lumilipat yan. Kapag alam nilang may ibang nakakaalam ng pinagtataguan nila. Yung unang lugar na pinagkutaan nila, malapit lang din sa baryo natin. Yun ang lugar na napuntahan nila Papa. Kakayanin naman natin sila, di ba? Sugutan pa yung pinuno nila. Kaya nakakasiguro kami na hindi yun haharap sa atin. Yung mga inaasahan naming aswang na makakalaban natin ngayon, mga mabababang uri lang. Pero hindi pa rin natin sila pwedeng balitin. Tiningnan ko ang mga kasama namin. Seryoso lang sila. Pero parang hindi ko sila nakikitaan ng kahit na anong kaba. Marahil dahil sanay na talaga sila sa ganoong sitwasyon. Sa isang banda, humahanga ako sa kapatid ko. Ang dating hindi pwedeng mapagod ay nakakagawa na ng mga bagay na hindi niya nagagawa noon. Isa na rin tagapagligtas at tagapagtanggol ng kapayapaan. Maya-maya pa, nagdahan-dahan na kami sa paglalakad. Pinatay na rin nila ang mga dalanggasera. Ayon sa pinunong albularyo, meron na silang nararamdaman na aswang sa hindi kalayuan. Sinenyasang kami ni Tikoy na ihanda ang sarili. At hindi na nga nagtagal, nakita na lang namin na meron ng aswang na lumilipad-lipad sa itaas. Yun ang unang beses na nakakita ako ng aswang na merong pakpak. Hindi nagpatumpik-tumpik ang ibang albularyo. Binunutan nila ang kanilang mga palasok at pinagtititira ang nasa itaas. Nang matama ng iba, ay naalarma na ang mga yon. Lumika sila ng ingay para abisuhan ng iba pa nilang mga kasama. Kasunod noon ay mga angil na nagmumula sa hindi kalayuan. Kuya, Agno, sasama kayo sa akin. Ang prioridad natin ay yung mga biyag nila. Sila pinuno ang bahalang kumalaban sa mga aswang na makakasalubong natin. Sige, naintindihan namin. Nagsimula na ang labanan. Nang magsagupaan na sila, humanap kami ng ibang daan para makaiwas. Kailangan kasing mahanap kagad namin ang kinaroroonan ng mga bihag bago pa sila itakas ng mga aswang. Pero hindi yun naging madali. Hindi pa rin kami nakakalayo. Bigla nang humarang ang mga aswang sa aming daraanan. Hindi naman to panaginip, no? Totoo nang nangyayari ito, di ba? Ituon mo atensyon mo sa laban, pre. Focus. Baka mamaya managinip ka na nasa langit ka na. Huwag kayong kakabahan. Ang mga aswang, mas lumalakas ang loob kapag nakikita nilang natatakot kayo sa kanila. Nakita naming hinawakan ni Tikoy ang kwintas niya. Sandali itong kuminang. Walang ano-ano, bigla na lang bumilis ang kilos niya. Agad niya kinalaban ang 4 na aswang. Parang hindi man lang siya nahirapan. Nakakasabay siya sa liksi at bilis ng mga nilalang. Habang kami naman, nilakasan na rin namin ang loob namin na harapin ang 2 pang aswang. Hinataw namin sila, pero dahil bago pa lang kami sa ganoong gawain, hindi namin kagad matamaan ang aming kalaban. Pagtingin namin kay Tikoy, napabagsak na niya ang mga kalaban niya. Na mga kaming 2, parang minamani-mani lang ng kapatid ko ang mga yon. Dahil doon, mas lalong tumaas ang moral namin ni Agno. Mas pinag-igihan namin ang pakikipaglaban. Hanggang sa hindi nagtagal, nagawa na nga namin tamaan sa leg ang 2 aswang. Sapat na yon para maitarak namin ang itak sa kanila. Nagawa natin! Ayos! Mamaya ka na magdiwang, pre. Kailangan nating unahin ng mga bihag. Halin na kayo! Dali! Dali-dali kaming tumakbo. Sa wakas, nakita na rin namin ang lugar nila. Tumigil na muna kami sa gilid at inobserba ng baryo ng mga aswang. Tingin ko, kailangan muna nating hintayin yung mga kasama natin na makapasok dito. Hindi. Kapag ginawa natin yon, mas mahihirapan tayo. Dahil magiging magulo na sa loob. Habang hindi pa nagkakagulo, sasamantalahin na natin to. Dito tayo. Duman kami sa parting maraming punong bayabas. Gumapang kami roon para hindi nila kami makita. Nang makapasok na kami sa loob,
Nagtago naman kami sa silong ng bahay. Nagmasid kami sandali para alamin kung nasaan ang mga bihag. Malit lang naman tong baryo nila. Makikita rin natin yun. Karaniwan nilang nilalagay ang mga bihag nila sa dulo ng kanilang lugar. Ang kailangan natin, makarating sa dulo nang walang nakakapansin sa atin. Gumapang kami ulit. Nagtiis kami sa ganoong posisyon. Makalipas lang ng ilang minuto, narating na rin namin ang bandang dulo. Nakita naming may mga aswang doon na parang natataranta. Pinaghahandaan na nila ang nagaganap na labanan. Habang kami, kinukumpirma pa akong sa parting yun nga dinadala ang mga bihag. Paano pala kapag nakainkwentro natin yung pinuno nila? Isugutan naman yun. Kayang-kaya na natin yun, di ba? Kahit sugatan siya, hindi natin siya pwedeng maliitin. Hindi siya magiging pinuno kung hindi siya mabangis. Ang natutunan ko sa pagharap sa mga aswang, kahit na kailan, ibigay mo ang paggalang sa nakakalaban mo. Lalong-lalo na kung hindi mo alam kung ano ang kaya nilang gawin. Mga 5 minuto kaming nagmamasid nang mapansin namin na unti-unti nang nababawasan ng mga aswang. Hindi na kami nagsayang pa ng oras. Dali-dali kaming lumapit. 5 aswang lang naman ang nagbabantay dun. Nang makita na nila kami, agad silang nagpalit ng anyo. Pero hindi niya ito pinaporma pa ni Tikoy. Sobrang bilis niyang pinagpapapaslang ang mga aswang. Ni hindi man lang tumagal ng 5 minuto. Walang ya. Kayang-kaya mo naman palang saglitin eh. Bilisan na natin. Tumbukin na natin ang daan na ito. Malakas ang pakiramdam ko na nasa likod ng mga punong yan, nandun ang mga bihag nila. Dali! Tumakbo na kaming paalis. Hindi nagtagal, nakita na nga namin ang isang kuweba na hindi naman kalakihan. May mga ilaw sa loob. Meron ding 2 aswang na nagbabantay pero pinatay agad yun ni Tikoy. Nang makapasok na kami, nakita namin doon ang mga bihag at kinagulat din namin nang makita si Lucille doon. Isa siya sa mga bihag na ayon sa kanya, siya na ang isusunod na gagawin para usan. Buti naman dumating kayo. Pakiusap, tulungan niyo ako. Ayoko magaya sa mga naon ng babae na kinuha nila. Nakikiusap ako sa inyo. Alam mo, karma mo na yan. Manggagancho ka kasi. Alam kong may kasalanan ako sa inyo, lalo na sa tatay mo. Pero pakiusap, tulungan niyo muna ako makaalis dito. Pinagsisisihan ko na ang mga nagawa ko. Hindi kami nagpunta rito para iligtas ka. Nagpunta kami rito para iligtas kayong lahat. Kaya huwag mong isipin na gagawin namin to dahil may malasakit kami sa iyo, ha? Hindi pa rin namin nakakalimutan ang ginawa mo. Kahit na meron pa rin kaming sama ng loob kay Lucille, hindi naman namin yung pwedeng hayaan na lang. Sa kabila ng mga nagawa niya, isa pa rin naman siyang tao na nangangailangan ng tulong. Karapatan pa rin niyang mabuhay at makaligtas mula sa panganib na dulot ng mga aswang. Inisip ko na lang na bahala na ang Diyos na magpataw ng parusa para sa kanya. Isa-isa namin pinutol ng mga tali sa kamay nila. Hindi naman sila karamihan. Mga nasa 15 katao lang sila. Kuya, Agno, kayo nang bahala sa kanila magpatakas, ha? Ilayo nyo na lang sila dito at dalhin nyo na muna sa baryo natin. Tapos, huwag na kayong babalik sa laban. Ha? Teka, di bang sabi ko sasama ako sa laban mo? Nagkasundo tayo na ito ang prioridad na gagawin natin. Ngayong nakuha na natin sila, tapos na ang misyon nyo rito. Kailangan nyo lang iligtas ang sarili ninyo. Hintayin nyo na lang ang pagbabalik ko. Pero, Kuya, sige na. Gawin mo na lang. Kailangan nyo silang maitakas. Huwag na natin pahabain pa yung usapan na ito. Dahil nasasayang ang oras eh. Huwag ka mag-alala. Walang mangyayari masama sa akin. oo sige, mag-iingat ka ha. Ipangako mo, magkakasama pa tayo ulit. Oo kuya, pangako yan. Kahit na mabigat sa kalooban ko na iwan si Tikoy noong mga oras na yon, ay tiniis ko na lang. Kailangan naming mailayuro ng mga napatakas naming bihag. Dali-dali kaming umalis. Maingat ang bawat galaw namin. Paulit-ulit namin silang pinapaalalahanan na huwag gagawa ng kahit na anong ingay na makakapukaw sa atensyon ng mga aswang. Habang tumatakas kami, bigla akong kinausap ni Lucille. Mateo, patawarin mo ako sa ginawa kong panluloko sa tatay mo. Alam kong galit ka. Oo, galit ako sa'yo.
Kasi dahil sa ginawa mo, kung ano-anong ginawa ng tatay ko, mas naging desperado siyang yumaman. At nang nangyari naman yun, yung ginawa mong panluloko sa kanya, wala na akong pakialam. Pero ayoko pa rin sa iyo dahil masama ugali mo. Hindi ko inakala na ganun pala ang ginawa mo para magkapera. Pasensya na talaga. Puro ka pasensya. Subukan mo kayo magpasalamat kasi tinulungan ka namin makalaya sa malaimpyernong kuweba na yon. Di salamat. O kita mo? Ang sama talaga ng ugali mo. Ganyan ba magpasalamat? Bilisan niyo na maglakad. Kailangan natin makarating sa kalsada kaagad. Tayo na. Nagdaan ng halos 10 minuto, natanaw na namin ang kalsada. Tumigil ako. Naalala ko ang sinabi ko kay Tiyo na kahit na anong mangyari, hindi ako papayag na mag-isa lang siya sa buhay. Kaya naman nagbago ang isip ko. Dito ko na mas napagtanto na mas kailangan ako ng kapatid ko sa mga oras na yun. Mauna na kayo. Ha? Pinagsasasabi mo? Kahit na anong mangyari, kailangan niyo makatakas. Dali mo sila sa mas ligtas na lugar. Nababaliw ka na ba? Huwag mo sabihin babalik ka ron. Kailangan ako ni Tikoy. Pero narinig mo naman ang sinabi niya kanina, di ba? Oo. Pero hindi ko kaya maghintay lang. Nawala na siya sa akin ng ilang buwan. Ayoko na ulit mangyari yon. Gusto ko makasiguro na talaga magkakasama kami pagkatapos ng lahat ng ito. At tutulungan ko siya para mangyari yon. Ay sus! Pambira naman talaga tong taong to. Bakit ba ang tigas ng bungo mo? May tiwala ako sa iyo, pre. Itakas mo na sila. Maraming salamat sa lahat, ha. Anong maraming salamat sa lahat? Kung makapagsalita ka naman para namang mamamatay ka na. Bumalik ka ng buhay, visit ka ha. Kayo ni Tikoy, mag-iinuman pa tayo. Tinapi ko na lang ang balikat niya. Tumakbo na ako pabalik. Habang tinatahak ko ang daan, napagilid ako nang meron akong maramdaman ng mga aswang sa paligid. Pagsilip ko, nakita ko ang grupo ng mga aswang na may mga dalang gasera. Nakita ko rin kasama nila si Mang Emong. Noong mga sandaling yon, mas lalo akong nag-alala. Sa kilos kasi ni Mang Emong ay parang maayos na ulit ang pangangatawan niya. Parang hindi man lang yun natagalan sa pag-recover. Hinintay ko muna sila makaalis, pero kabadong-kabado ko noon. Alam ko na sakaling makita ko ng mga yon ay siguradong katapusan na ng buhay ko. Bumuntong hininga ako. Nakahinga ako ng maluwag nang mapansin kong wala na sila. Maraan akong naglakad. Palingon-lingon sa likuran. Nang magpapatuloy na sana ako, naramdaman kong tila may kaluskos na nanggagaling sa likuran ko. Hinanda ko na ang hawak kong itak. Maya-maya lang ay nawala ang kaba ko nang makita ko si Agno. Agno? Oo, ako nga. Bakit? Anong bakit? Di bang sabi ko, itakas mo yung mga nirescue natin? Bakit ka narito? May napadaan na truck. Sinakay ko sila lahat doon. Papuntang pier yun kaya sinabay ko na. Bakit hindi ka pa sumama sa kanila? Pambihira ka naman oh. Gusto kitang samahan eh. Di ba nga bilang magkaibigan, meron tayong sinumpaan? Kahit na anong mangyari, walang iwanan? Diyos ko ka, sakit mo sa ulo. Wala na akong nagawa nung kundi ang sama na lang si Agno pabalik. Nang makarating na kami ulit sa baryo, inakala naming madali na naming makikita si Tikoy. Pero ng mga sandaling yon ay mas magulo na sa lugar. Kahit na sa dulong parte ng baryo ng mga aswang ay may nakakapatayan na rin. Hindi ko makita si Tikoy. Nasaan na kaya siya? Doon tayo dumaan pre. Hindi na muna kami pumasok sa baryo. Nagtungo na kami sa gilid kung saan naroon ang taniman ng mga saging. Inakala namin magiging payapa ang buhay namin doon. Pero umarangkada na naman ang aming kaba. Nakita namin ang tumpukan ng aswang doon. Parang naghahanda sila sa pag-atake. Naghahanap ng tamang pagkakataon. Maya-maya pa, bigla na lang silang naglundagan papunta sa baryo. Sa pagkakala naming wala nang natira, lumabas na kami at nagmamadaling naglakad. Pero napatigil kami nang makita namin ang isang matandang nakatalikod. Naninigarilyo at kalmadong pinapanood ang mga nangyayari. Aalis na sana kami ulit pero huli na ang lahat. Naramdaman na niya na naroon kami. Ha! Tingnan mo nga naman. Palay na ang lumalapit sa bigas. Tanga,
Mali yung sinabi mo. Palay na lumalapit sa chicken. Malas naman oh. Ibay na lang natin. Kamatayan na ang lumalapit sa inyo. Hindi kami natatakot sa iyo, Mang Emong. Hindi mo kami masisindak. At ano magagawa nyo? Antungan ninyo, hindi nyo kayang labanan eh. Ako pa kaya? Kaya ba natin to? Ewan ko, bahala na. Anong pinagbubulungan ninyo? Kung paano kayo makakatakas? Ha! Malabong mangyari yan. Dahil ako na ang kaharap ninyo. Unti-unting nagbago ang itsura ni Mang Emong. Nakakatakot, nakakapanindig balahibo. Yun ang unang pagkakataon namin na nakita namin siya sa ganung anyo. Sa sobrang takot namin, parang hindi na kami makagalaw. Parang alam na namin na yun na talaga ang katapusan. Napapalunok kami ng laway. Sandaling napadasal na sana hindi pa yun ang huling tagpo ng aming buhay. Magpaalam na kayo sa mundong ibabaw. Dahil ito na ang huli. Sandali lang! O bakit? Bago mo kami patayin, may tatanong lang ako. Ano pinagsasasabi mong siraulo ka? Anong kalokohan na naman to? Ha, Agno? Eh total, mamamatay na rin naman kami. Itatanong ko na rin to. Anong tanong mo? Dami yung pang satsat eh. Paano mo malalaman na puno na ang jeep? Nagsalubong ang kilay ni Mang Emong. Ako naman ay napatingin sa gasera na nakalapag malapit sa amin. Iniisip ko na kung makukuha ko yun, magagamit ko yun para sunugin ang matandang aswang. Kaya hinayaan ko lang si Agno sa mga pinagsasasabi niya. Di mo alam? Kung tinatangka mo magpalipas oras dahil sa hinihintay niyong restback, hindi yan tatalab. Nasagot na ito ng bata eh, tapos ikaw hindi. Ilang taon ka na nga ulit? Mas matanda ka pa yata sa lolo ko eh. Tapos simpleng tanong hindi mo kayang sagutin? Mahinang nilalang. Manahimik ka! Wala akong oras sa mga Papatayin mo na kami. Kahit man lang sa tanong na yun, mapatunayan mo sa amin na malakas ka. Paano ko malalaman na puno na ang jeep? Nang maramdaman na namin na kumagat na siya, dito ko na hinanap ang sarili ko. Kailangan ko lang kumuha ng tamang pagkakataon para madampot ang kasera. Oo, paano mo malalaman na puno na ang jeep sa isang tingin mo lang? E di, kapag wala nang sumasakay. Oops, mali. Paano mali? Tanga ka ba? Malalaman mo na puno na ang jeep kapag pati driver nakasabit na rin. Halos manakit ang tiyan ni Agno sa sarili niyang joke. Pero si Mang Emong hindi man lang natawa. Seryoso ang mukha na parang naiinis sa sinabi niya. Kinakabahan na ako noon kasi pakiramdam ko hindi talaga siya kumagat. Pakiramdam ko ay nalaman na niya ang binabalak namin. Paano sasabit ang driver? Eh sino magmamaneho? Nag-iisip ka ba talaga? Eh paano nga siya magmamaneho? Pati yung upuan niya, pinagamit na rin niya. Eh siraulo ka pala eh. Sinong driver ang gagawa ng ganon? Eh di sino pa? Eh di yung tanga. Tinatarantado mo ba ako? Hindi mo nasagot. Ibig sabihin lang, hindi ka karapat-dapat na maging pinuno ng mga aswang. Kasi ang pinuno ng mga aswang, dapat matalino. Manahimik ka! Oo, sandali. Meron pa. O ito, baka masagot mo na ng tama. Wala na akong pakialam sa mga pinagsasasabi mo. Sinasayang niya lang ang oras ko. Anong tawag sa aswang na hindi magkaanak? Ha? Eh di supot. Nang makita kong nainis na si Mang Emong, agad kong dinampot ang gasera at tinapon sa kanya. Sumilab agad ang katawan niya. Nakakuha na kami ng tamang pagkakataon para tumakas. Kung tutuusin, pwede naman namin siyang hatawin ng itak. Pero dahil na rin siguro sa takot, mas pinili na lang naming tumakas. Mabilis ang takbong ginawa namin. Karipas malala talaga. Buong akala namin ay matatakasan na namin siya. Pero nagkamali kami. Kahit nalaplos na ang kanyang katawan, nagawa niya pa kaming habulin. Saan kayo kumuha ng lakas ng loob na linlangin ang pinuno ng mga aswang? Dinakma niya ako at sinakal. Tinaas niya sa ere. Tatagayin pa sana ni Agno matandang aswang pero sinakal na rin siya nito. Dalawa na kaming itinaas sa ere. Namumula na ang mga mukha namin at nahihirapan na rin kaming huminga.
Mabuti na lang biglang dumating si Tikoy. Bigla siyang napunta sa gilid ni Mang Emong. Akmang tatagay na siya noon pero nakailag siya at nabitiwan kami kaagad. Buti dumating ka. Akala namin mamamatay na kami. Bakit pa kayo bumalik? Ang sabi ko, hintayin nyo na lang kaming makauwi. Hindi ko kaya na iwan ka dito eh. Hindi ako mapalagay kaya gusto kitang samahan dito. Kahit ano mangyari, hindi kita iiwan. Ang lakas ng loob mo, bata. Ang akala mo, mapapatay mo ako gamit ang anting-anting na ninakaw mo? Ninakaw? Hindi ito inyo, no? Pagmamayari ito ng mga kauri namin. Nasa inyo lang ito dahil takot kayo mapatay ng kung sino mang gagamit nito. Ha! Tingnan lang natin kung magagawa kong paslangin ang anting-anting na yan na ikaw ang gagamit. Baka nakakalimutan mo, baguhan ka lang at wala ka pang nalalaman. Wala sa tagal ng paggamit ng anting-anting. Ang ideya pa lang na nagagamit ko ito sa loob ng maikling panahon, dapat matakot ka na ron. Simulan na natin to. Magiinuman pa kami ng kuya ko at ng kaibigan niya pagkatapos nito. Wow, sobrang cool mo naman dyan, Tikoy. Mag-iingat ka, tol. Humilid na muna kayo. Ako nang bahala sa isang to. Hinawakan ni Tikoy ang kanyang kwintas. Sandali siyang napatingin sa maliwanag na buwan. Ganon din ang kalaban niyang si Mang Emong. Noong mga sandaling yun, nakakaramdam ako na matinding kaba. Sa itsura kasi ni Mang Emong, parang handang-handa siyang ibuhos ang lahat, mapatay lang si Tikoy. Maya-maya pa, nagsalpukan na rin ang dalawa. Masyadong malakas si Mang Emong dahil sa anyo nitong nakakakilabot. Pero hindi rin naman nagpatinag si Tikoy sa kanya. May kakaibang lakas mula sa anting-anting na pinagkaloob nito sa kapatid ko. Hindi mo kakayanin, bata. Tingnan mo ang sarili mo. Nakita na lang namin na dumudugo na pala ang kaliwang braso ni Tikoy. Pero napansin din namin na para bang hindi niya yun iniintindi. Kaya naman mas lalo kong nagkaroon ng tiwala na kakayanin niyang ipanalo ang laban. Huwag ka masyadong kampante, Emong. Nakakalimutan mo na yata na muntikan ka na rin mapatay dati ng albularyo na may gamit nito. Dinaya mo lang siya sa laban kaya ka nanalo. Manahimik ka. Lumundag na mataas si Mang Emong. Pagbagsak niya ay kinalmot niya si Tikoy. Naisalag naman ni Tikoy ang kanyang itak at agad na nakadistansya. Sa puntong yon, nakikita namin na lamang si Mang Emong sa laban. At ang tangi lang na nagagawa ng kapatid ko ay depensa ng kanyang sarili. Nagpatuloy sa pag-atake ang matandang aswang. Makailang ulit niyang tinamaan si Tikoy sa katawan pero nanatili pa rin nakatindig. Bagay na mas lalong kinainis ni Mang Emong sa kanya. Nakakatayo ka pa rin? Itong kapangyarihan na meron ng anting-anting. Kahit na anong gawin mo sa katawan ko, mananatiling malakas ang puso ko para bumangon ng bumangon. Hindi lang ako binigyan ng lakas. Pinapalakas din nito ang espiritual na aspeto. Nang sa ganon, mas magkaroon ako ng ugnayan sa kalikasan at sa Panginoon. Dahil sila ang tunay na nagbibigay sa akin ng kalakasan. Wala akong pakialam sa paliwanag mo. Papaslangin kita ngayon kahit na anong mangyari. Biglang lumakas at bumilis si Tikoy. Hindi rin inaasahan ni Mang Emong ang ginawang pag-atake ng kapatid ko, kaya hindi niya ito nailagan. Hinataw ni Tikoy ng itak ang dibdib na matandang aswang. Hindi pa siya nakontento. Tinaga niya ng tinaga ng ilang ulit, hanggang sa makita na namin na duguan na rin ang katawan ni Mang Emong. Sobrang bilis na nagbago ang ihip ng hangin para sa laban na yon. Si Mang Emong na ang nanghihina sa puntong yon. Paano nangyayari to? Paano? Kahit na ginawa akong collateral ng tatay ko, sa ibang banda, nagpapasalamat na rin akong nangyari yon. Kasi kung hindi ako nakarating sa kuta nyo, hindi ko makukuha ang anting-anting na ito. At hindi magkakaroon ng pagkakataon ng mga tao na patahimikin ng mga aswang. Nagditiwang ka na kagad. Hindi mo pa nga ako napapatay, bata. Hindi pa. Kaya nga tatapusin na natin to ngayon. Bumuelo si Tikoy. Si Mang Emong naman ay naghanda na rin. Sa kanilang muling sagupaan, mas lalo akong kinabahan. Kinalmot ni Mang Emong si Tikoy at tinataw naman ni Tikoy ng itak si Mang Emong. Sandaling natahimik ang paligid. Humangin na malakas. At ang pagtigil nila ay sadyang nagdulot ng pangamba para sa amin. Hanggang sa
Nakita na lang namin na napalood na ang kaliwang tuhod ni Mang Emong. Si Tikoy naman ay nanatili pa rin nakatindig, pero sugatan na rin ang katawan niya. Hindi ito maaari. Ito na ang huling kabanata ng buhay mo. Ang kabanata na tatawagin nating wakas! Nilapitan ni Tikoy si Mang Emong at walang pagdadalawang isip na itinarak ang itak sa dibdib nito. Mas lalong ibinaon ni Tikoy hanggang sa tumagos na yon sa likuran na matanda. Paghugot, agad na natumba si Mang Emong. Lumapit naman kami doon. Pinagmasdan namin ang naghihingalong aswang habang nakatingin sa amin ng masama. Kabutihan pa rin ang nagwagi, Emong! Hindi nagtagal, nalugutan na rin ng hininga ang matandang aswang. Dilat na dilat at nakalabas pa ang kanyang dila. Samantala, napakapit naman sa akin ang kapatid ko. Bigla siyang nanghina kaya inalalayan namin siya kaagad. Natalo naman namin ang mga aswang at naubos silang lahat. Ligtas din namang nakabalik ang mga bihag sa kanilang pamilya. Nakabalik na rin kami sa baryo namin at sa bahay na muna nila Agno kami tumuloy. Makalipas ang 2 araw, kahit papano'y mabilis na nakarecover si Tikoy sa tulong na rin ng kapangyarihan ng anting-anting. Bagay na pinagpapasalamat ko dahil muli nakasama na kaming magkapatid ng walang iniintinding panganib. Maraming salamat sa ginawa mong kagitingan, Tikoy. Marami kang iniligtas na buhay. Sobrang galing mo. Isa kang bayani. Hindi lang ako. Tayo. Tayo mga lumaban para puksain ang masasamang nilalang na yon. Ano pala mangyayari ngayon? Saan na kayo pagkatapos nito? Kuya, sumama ka sa akin sa baryo ng mga albularyo. Mas payapa ang buhay natin doon. Kung mas makakasama kita na mas matagal doon, sige, sasama ako. Pero dumalaw-dalaw naman kayo rito ha. Langya, kayo lang kaibigan ko matino rito eh. Walang problema. Kung gusto mo, doon ka na rin tumira eh. Ay, hindi pwede. Magagalit si Ermats. Natigil ang usapan namin na makita naming nasa labas ang aming ama. Walang paalam siyang pumasok sa bakuran. Lumapit siya sa amin. Balita ko natalo nyo na yung mga aswang Ang galing Anak ko talaga kayo. Alam nyo, mabuti pa. Bumalik na kayo sa akin para matulungan nyo naman ako sa pagpapatakbo ng pinyahan ko. Hindi na. Mamumuhay kami ng kami lang. Pinababalik mo kami? Ngayon mo kami kailangan kasi unti-unti nang bumabagsak ang negosyong nasimulan sa panlalamang at panloloko ng tao. Alam nyo, sinubukan kong suyuin kayo Pero mga wala kayong kwentang kausap Dapat nga sana namatay na lang kayo dun sa mga aswang Wala ka na magagawa pa. Tatanda ka na mag-isa kasama ang mga nabubulok mong pinya. Kasi kami ni Tikoy, tatahakin namin ng bagong kabanata ng buhay namin kung saan wala ka na. Hindi na kami babalik sa'yo. Tama na. Pagod na kami makaramdam na wala kaming halaga. Kami ni Tikoy. Kami ang magpaparamdam sa sarili namin na hindi kami basta-basta dapat iniiwan ng isang tao na itinuring namin pamilya. Wisit, puro drama. Nako, bahala na kayo sa buhay nyo. Galit na umalis si Papa at naiwan naman kaming natatawa na lang. Magmula noon, namuhay na kami ni Tikoy na mapayapa. Kasama namin ang bagong tao na talagang nagparamdam na kami ay parte ng pamilya. Si Papa, nagpatuloy naman ang negosyo niya. Kaso makalipas lang ang 6 na buwan, nagkaroon siya ng sakit at kalaunan ay ikinamatay niya rin. Naiwan ang negosyo niya sa ere at kasama niya rin itong nawala. Sa lahat ng mga nangyari kabanong, masasabi ko na ang labis na pagnanais na makaangat sa buhay ng walang kasamang kabutihan sa puso, nagdudulot ito ng hindi magandang resulta na maaaring ikapahamak ng sarili o ng iba pa. Natutunan ko na ang tagumpay sa buhay ay walang shortcut. Lahat ito'y dapat paghirapan. Isang bagay na hanggang ngayon ay dala-dala pa rin naming magkapatid. Hanggang dito na lang po ang aming kwento, kabanong. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mabuhay po tayong lahat at pinagpalang araw sa lahat ng mga kabangers at mga kayanggaw. Wakas!